Mateo, ang henyo ng gamot. Credit to the author. 9 hanggang 17. Ang mga pangalan po na nandito ay galing sa mga name generator. Kung meron man pagkakatulad sa mga pangalan ng tao o lugar at pangyayari, ito ay tunay na hindi sinasadya. Sa Black Star Manor, makikita ang mga sapa ng mga tao na abalang-abala sa paglabas-masok. Sa manor, isang lalaking nasa katanghaliang gulang na nakasuot ng tradisyonal na kasuotan ang tila hindi mapakali at walang tigil sa paglalakad. Sa tabi niya ay nakaupo ang isang lalaking nasa katanghaliang gulang na mukhang napakakalma. Kuya, bakit walang balita mula sa Anson na yan? Maaari kayang pinagaling ni Henry ang lason ng mukhang matipunong lalaki. Ang nagsasalita ay ang lalaking naglalakad, si Damian Wagner. Siya ang kapatid ni Dominic, isang alchemist mula rin sa parehong sekta. Ang taong nakaupo ay natural na ang Manor Lord ng Black Star Manor, si Dominic. Ngunit kalmado si Dominic at walang pagmamadaling sinabi, Damian, manatiling kalmado. Masyado akong malinaw sa kakayahan ni Henry. Imposibleng gamutin niya ang lason na iyon. Kailangan lang nating umupo rito at maghintay sa magandang balita. Kuya, ang Fragrant Medicine Pavilion na ito ay matagal nang nakikipagkompetensya sa atin sa loob ng maraming taon. Ngayon na sa wakas ay mayroon na tayong pagkakataong ito, paano natin mapapawi ang puot sa ating mga puso kung hindi natin sila lubusang mapapabagsak? Nagngingit-ngit si Damian at sinabi. Haha. O Damian, kailangan mo talagang ayusin ang pagiging mainipin mo. Kung hindi, mahihirapan kang makalusot at makarating sa Alchemist Grandmaster Realm. Kakaiba ang lason na idinulot sa mukhang matipunong lalaking iyon. Kung tama ang hula ko, dapat ay lason ito mula sa mythical na 7-colored flow ang Cloud Python. Kung hindi lang dahil sa nabasa ko ang isa o dalawang salita tungkol dito mula sa isang hindi kumpletong libro, natatakot ako na ang ating Black Star Manor ang magdurusa rito. Pero dahil nakatagpo ko ito, nararapat lang na malas si Henry. Gayunpaman, malas lang ito. Hindi makatotohanang gamitin ito para pabagsakin si Henry. Sa pinakamabuti, ang bagay na ito ay hahayaan lamang natin silang supulan sa aspeto ng negosyo. Nanatiling tahimik si Dominic. Kahit na sinabi ni Dominic ang lahat ng iyon, wala ni Katie ting nakalungkutan sa mukha ni Damian. Ang hakbang mula sa Alchemy Master patungo sa Alchemy Grandmaster ay maaaring mukhang simple, ngunit sa katotohanan, ito ay kasing hirap ng pag-akyat sa langit. Kung hindi magiging kakaunti ang mga Alchemy Grandmaster sa buong estado ng Novaria. Gayunpaman, ang pagiging mainipin niya ay malamang na hindi magbabago habang naiinip siyang nagtanong, Kuya, bakit pakiramdam ko ay may mali? Bakit hindi tayo magpadala ng isang tao para tingnan ang sitwasyon doon? Natatakot si Dominic na kung kikilos siya ng padalos-dalos, maaalerto siya at makukuha ang atensyon ni Henry. Bukod kay Anson, wala na siyang ibang ipinadala para magtanong tungkol sa balita. Ngunit kung ang panig na iyon ay nagsimulang mag-away, dapat ay matagal na nilang natanggap ang balita rito. Maliban na lang kung talagang may hindi inaasahang aksidente. Sige. Magpadala ka ng tao para tingnan ito. Matapos mag-isip sandali, pumayag si Dominic. Hindi naman talaga nag-aalala si Dominic na may nangyari kay Anson. Kung tutuusin, wala naman silang koneksyon sa Black Star Manor. Isa lamang siyang mangangaso ng demonyong halimaw. Tinanggap ni Damian ang tagubilin at akmang magpapababa na sana ng isang tao nang makarinig siya ng sunod-sunod na katok sa pinto. Manor Lord, may malaking nangyayari. May isang taong narito para manggulo. Hua! Bumukas ang pinto mula sa loob. Malamig na tanong ni Dominic sa tindero, sino yan? Sino ang matapang? Para talagang manggahas umakyat sa ibabaw ng ulo namin. Anong ginagawa ninyong lahat? Nang marinig na may gumagawa ng gulo, agad na sumiklab ang init ng ulo ni Damian. Naging mapait ang mukha ng tindero at sinabing, hindi naman talaga sila pumunta para manggulo. Para lang magpagamot. Nang makitang lumungkot ang mukha ni Dominic, dali-daling itinuwid ng tindero ang kanyang mga sinabi. Hindi, kay ginagamit nila ang pagpapagamot bilang dahilan para hamanin tayo. Sino yan? Halos maubos na ang pasensya ni Dominic. Nanggaling niyang pantalon na seda sa pamilya Croswell, ang anak ni Henry, si Mateo, nanginginig na sabi ng tindero. Natakot ka na ba ng ganito dahil sa isang silk pants? Baliw ka na ba?
Gusto mo pa rin ba ang trabaho mo bilang tindero? Nang marinig ni Damian na si Mateo iyon, gusto na niyang saktan ang tindero. Kalimutan mo na yan, lumabas tayo at tingnan natin, utos ni Dominic. Pumunta silang tatlo sa lobby at nakita ang isang binata na nakaupo ng may pagmamalaki kung saan dapat ay nakaupo ang tindero. Matigas na tinitigan ni Dominic ang tindero, ngunit hindi ngayon ang tamang oras para parusahan ito. Nang akmang haharapin na ni Dominic si Mateo, sumulyap siya sa gilid at nakita si Anson na parang patay na aso sa lupa. Bumilis ang tibok ng kanyang puso. Nakita ni Mateo ang paglitaw ni Dominic at nagmadali siyang tumayo. Naglakad siya papunta sa harap nito, ngumiti at sinabing, "Manor Lord Wagner, ang munting pamangkin na ito ay biglang dumating dito ngayon. Sana ay hindi ka magdamdam." Bahagyang gumalaw ang mga kalamnan sa mukha ni Dominic at pilit na pinigilan ang pagnanasang sampelan si Mateo hanggang mamatay gamit ang isang suntok. Pinilit niyang ngumiti ng medyo pangit, hindi naman. Kaya ang kagalang-galang na pamangkin ang dumating. Iniisip ko kung sinong bulag na maliit na halimaw ang nangahas na maging basto sa ating Blackstar Manor. Kung gustong sumama ng kagalang-galang na pamangkin, mas mabuting ipaalam muna sa amin ng maaga para hindi kami maging bastos. Kahit gustong magngalit ni Dominic ang kanyang mga ngipin sa puot, ayaw niyang matalo ng pasalita, kaya pinagalitan niya si Mateo dahil sa pagiging maliit na bastos niya. Alam ng lahat na ang Blackstar Manor at ang Fragrant Medicine Pavilion ay magkaaway, ngunit magmumukha pa rin silang magalang at mabait sa panlabas na anyo. Lahat sila ay mga negosyante. Kung talagang lalaban sila, sa hinaharap, sino ang maglalakas loob na pumunta at magpagamot ng kanilang mga sakit? Natawa si Mateo sa sarili niya dahil sa makitid na pag-iisip ni Dominic, ngunit nakangiti pa rin siya habang sinasabing, "Naku naman. Dahil sabik na akong iligtas ang mga tao, wala akong ibang magawa kundi makialam." Matagal ko nang naririnig na ang alchemy daw ni Manor Lord Wagner ang numero 1 sa estado ng Novaria. Kaya naman naisip ng munting pamangkin na ito na pumunta rito para magligtas ng buhay. Nang marinig ang sinasabi ni Mateo, hiniling ni Dominic na sana'y durugan niya ito ng buhay. Kung mayroon lamang mga tao mula sa Blackstar Manor, ayos lang sana ang mga salitang iyon. Ngunit habang papunta sa Blackstar Manor, nagdulot ng kaguluhan si Mateo, na para bang natatakot siyang hindi malaman ng mga tao na may kasama siyang hamon sa Blackstar Manor. Marami siyang naakit na tao, at sa kasalukuyan, ang lobby ng Blackstar Manor ay puno na hanggang sa puntong hindi na makakalusot ang tubig. Ang pagsasabing si Dominic ang numero 1 sa estado ng Novaria sa harap ng napakaraming tao ay malinaw na sinadya. Kailangang malaman ng isa na ang mga alchemy grandmaster sa kabisera ay hindi lamang sina Dominic at Henry. Kung hindi papansinin ng iba, mayroon ding alchemy grandmaster sa pamilyang imperial. Kung ang mga salitang ito ay lalaganap sa pandinig ng pamilyang imperial, si Dominic ay mauupo sa alanganin. Sakop ng intelligence network ng imperial family ang buong estado. Diyos ko lang ang nakakaalam kung may especially iya mula sa imperial family sa loob ng karamihan. Sa kasalukuyan, hindi komportable si Dominic na parang nakay ng langaw, ngunit napilitan siyang ngumiti at batiin si Mateo, "Anong sinasabi mo, kagalang-galang na pamangkin? Paano ko masasabing ako ang numero 1 sa estado ng Novaria? Mabuti na lang at hindi mas mababa sa akin ang pamantayan ng iyong ama at ng Imperial Uncle's alchemy daw." Gayunpaman, medyo nakakapagtaka para sa akin na pumunta ang kagalang-galang na pamangkin sa Blackstar Manor para humingi ng tulong medikal. Dahil eksperto katulad ng iyong ama, bakit hindi mo siya hinanap, kundi pumunta ka na lang sa aming Blackstar Manor? Ngumiti si Mateo at sinabing, "Usapin na lang ito. Una, ang iyong Blackstar Manor ay palaging itinuturing na numero 1 sa kabisera. Pangalawa, malinaw na dahil mas malapit ang lugar na ito." Habang nagsasalita si Mateo, itinuro niya si Anson na parang patay na aso, at may mukha na puno ng kabaitan, sinabi niya, "Nakilala ko ang taong ito sa napakatinding paghihirap sa daan. Iniisip ko kung paano inaalagaan ng langit ang bawat nabubuhay na bagay, dinala ko siya sa Blackstar Manor para humingi ng tulong medikal." Ngunit sino ang mag-aakala na kahit na nakapagpalit na sila ng ilang manggagamot, hindi pa rin nila ito magagawa? Ang numero 1 sa kabisera na ito. Biglang natuklasan ni Dominic na wala siyang makukuhang anumang kalamangan mula sa binatang ito sa harap niya. May mali.
Kahapon, nagpadala pa nga ng balita si Mateo na sinasabing plano niyang lasunin ang anak ni Henry hanggang sa mamatay. Kaya bakit buhay at naglilibang ang batang ito dito yun sa Blackstar Manor? Hindi na kailangang sabihin pa, kung sakaling makahanap si Mateo ng taong magdudulot ng gulo, natural lang na hindi mag-aalala si Dominic. Pero kailangan niya lang dalhin si Anson. Masyadong nagkataon lang talaga ito. Magiging maayos sana ang lahat kung mapagaling niya ito. Ngunit kung hindi niya magawa, paano kung ipagkanulo ng Anson na ito ang Blackstar Manor? Hindi maaaring malaman ng publiko ang pagkakakilanlan ni Anson. Bukod sa mga kapwa alchemist, maraming mangangaso ng demonic beast ang naroon din. Kapag nabunyag ang pagkakakilanlan ni Anson, tiyak na magiging isang malaking dagok ito sa Blackstar Manor. Pero ano nga ba ang problema kay Anson? Maayos naman siya noong umalis siya papunta sa Fragrant Medicine Pavilion. Iilang panloob na pinsala lang ang natamo niya. Bakit siya naging patay na aso pagbalik niya? Dahil sa mga nagawa ni Dominic sa alchemy daw, sa isang sulyap lang ay masasabi niyang nalason si Anson. Ngunit anong klaseng lason ang makapag-iiwan sa napakaraming amo na walang magawa, at sa huli ay magiging dahilan para imbitahin ng tindero ang sarili na lumabas? Sa sandaling iyon, naisip ni Dominic ang lahat ng nangyari at napagtanto niyang ito ay lubhang kakaiba. Kung hindi ito aaksyonan ng maayos, maaaring magdulot ito ng malaking dagok sa Blackstar Manor. 10. Sa kasalukuyan, pinagsisisihan ni Dominic na hindi siya nagpadala ng mga tao upang imbestigahan ang Fragrant Medicine Pavilion. Nanatili siyang walang pakialam dahil hindi malinaw ang sitwasyon. Ngunit hindi niya inaasahan na may mangyayari kay Anson na mahusay na nagtago. Manor Lord, sa iligtas mo ako. Umungol si Anson at kasalukuyang nanghihina na nakahiga sa lupa. Ang mga salita ni Anson, na parang pumukaw sa sensitibong nerbiyos ni Dominic, ay lalong nagpasimangot sa kanya, parang isang baligtad na 8. Yee! Panginoon ng Manor, bakit pakiramdam ko ay kilala ka ng kaibigan kong ito? Umarte si Mateo na parang ngayon lang niya napagtanto na may kakaiba. Sinadya niyang sabihin ng malakas ang mga salitang ito para marinig ng lahat. Natural lang na walang maramdaman ang ibang tao nang marinig nila siya, ngunit ang mga salitang ito ay may ibang kahulugan sa pandinig ni Dominic. Nakaramdam si Dominic ng matinding puot sa kanyang puso, ngunit nagpakita siya ng isang walang pakialam na saloobin. Kagalang-galang na pamangkin, nagbibiro ka siguro. Maituturing na sikat ang Wagner na ito sa loob ng Imperial City. Ang aking Blackstar Manor ay nakapagligtas din ng maraming demonic beast hunter dati. Natural lang, hindi nakakaiba para sa kanya na makilala ako. Napagtanto ni Mateo at sinabing, ganoon nga pala. Pero noong dinala ko rito ang kaibigan kong ito, hindi ko nabanggit na isa siyang mangangaso ng demonyong halimaw. Paano nasabi ni Manor Lord Wagner sa isang sulyap lang? Humanga ang pamangkin na ito sa matatalas na mata ni Manor Lord Wagner. Noong una, hindi pa rin malinaw sa mga tao kung ano ang nangyayari. Ngunit pagkatapos ng pahiwatig ni Mateo, biglang naunawaan ng lahat ang nangyayari, na nagresulta sa isang awkward na kapaligiran. Si Anson ay isa lamang martial artist sa 8th level Essence Tree Realm. Hindi naman kakaiba para sa kanya na makilala si Dominic, ngunit para kay Dominic na makilala siya bilang isang demonic beast hunter sa isang sulyap ay talagang kakaiba. Gayunpaman, hindi ito nangangahulugan na hindi maaaring makilala ni Dominic ang mga mangangaso ng demonic beast. Sa kabaligtaran, kilala niya ang ilan sa kanila. Gayunpaman, sa kanyang katayuan, ang mga mangangaso ng demonic beast na kilala niya ay pawang mga martial artist ng Spirit Condensation Realm at mga mahuhusay pa. Paano makikilala ni Dominic ang isang maliit na fry tulad ni Anson? Walang pader sa mundong ito na walang bitek. Noon pa man ay may mga chismis tungkol sa Blackstar Manor na nagpapadala ng mga tao upang pasukin ang mga pangkat ng mga hunter ng demonic beast at patayin ang kanilang mga kasama. Wala lang talagang ebidensyang natagpuan. Bukod pa rito, ang Blackstar Manor ay napakalakas at nakatulong sa maraming hunter ng demonic beast. Kaya naman, ang mga chismis na ito ay nanatili lamang bilang sabi-sabi. Sinadya ni Mateo na akitin si Dominic sa pamamagitan ng sadyang paglikha ng mga hindi pagkakatugma sa mga sinabi. Dahil dito, parang may itinatago si Dominic, kaya naman naiwan ang mga tao sa kanilang imahinasyon. Sa puntong ito, pakiramdam ni Dominic ay may libu-libong kabayong tumatakbo sa kanyang puso, ngunit hindi niya mapigilan si Mateo.
Sinadya ni Mateo na palakihin ang sitwasyon nang hindi na kailangan ni Dominic ang daga na nagligtas sa mga pinggan, at hindi na gumawa ng aksyon laban sa kanya. Hahaha. Hindi naintindihan ng kagalang-galang na pamangkin ang sitwasyon. Mukhang may kakayahan ang taong ito, at saka may kakaibang lason siya. Isang sulyap lang at malinaw na 80% ang posibilidad na isa siyang demonic beast hunter, paliwanag ni Dominic habang pilit na tumatawa. Natupad na ang layunin ni Mateo, kaya hindi na niya ito piniling ipagpatuloy pa. Sa halip, hinayaan na lang niya ang mga tao na mag-isip ng sarili nilang mga iniisip. Kaya nga ganoon. Kailangan akong patawarin ni Manor Lord Wagner. Ang pamangkin kong ito, ako, ay nalasan kamakailan lang at muntik nang mawala ng buhay. Kaya nga nagdududa ako. Siguro masyado ko lang iniisip. Tutal, ang mga chismis na iyon ay walang katuturan. Tama, ang tagal na naming nag-uusap kaya muntik na naming makalimutang iligtas ang pasyente. Tingnan mo ang ekspresyon sa mga mata ng kaibigang ito. Parang kamag-anak niya si Manor Lord Wagner. Nako! Mali! Tagapagligtas niya iyon. Nag-isip-isip muna si Mateo bago tuluyang bumalik sa usapan. Sa anumang kaso, hindi naman sa kailangan mong isakripisyo ang iyong buhay para sa pagkita ng mga tao hanggang kamatayan. Natural lang na hindi alintana ni Mateo na dagdagan pa ang kita ni Dominic. Nakakakuha rin siya ng interes para sa kanyang hinalinhan. Sa sandaling ito, hindi makatutol si Dominic kahit sandaang bibig. Hindi rin siya bibigyan ni Mateo ng pagkakataong gawin iyon. Kumunat ang noo ni Dominic habang nakatingin kay Anson na nasa lupa, at saka inutusan ang mga katulong, mga kasama, dalhin ninyo itong kaibigan sa likurang bulwagan. Susuriin ko siya. Kalahating salita pa lang natapos ni Dominic bago siya sinira ni Mateo. Manor Lord Wagner, hindi mo ba nakikita kung gaano karaming kaibigan ang dumating ngayon? Gusto lang naming masaksihan ang karikta ng alchemy daw ni Manor Lord Wagner. Hindi kami bibigwi ni Manor Lord Wagner. Sinasabi ng lahat na si Manor Lord Wagner ang pinakamagaling sa kabisera, ngunit kakaunti lang ang nakakita kay Manor Lord Wagner na nagpakita ng sarili niyang kakayahan. Ang pandinig ay mapanlin lang, ang nakikita ay paniniwala. Dapat lang ipakita ni Manor Lord Wagner ang sarili niyang kakayahan, para mapalawak ng lahat ang kanilang mga abot-tanaw, at para mabigyan din kaming mga nakababata ng pagkakataong magmasid. Tama ba? Dumating ang mga tao para manood ng palabas, at dahil sa napakagandang simula ng palabas, natural lang na hindi sila umalis. Sa halip, ipinakita nila ang kanilang suporta. Ngayong nakasakay na si Dominic sa isang tigre, nahirapan siyang bumaba. Nang tingnan niya si Mateo, hiniling niya na sana'y tadteren niya ito ng pira-piraso. Sa anumang paraan, isa siyang Grandmaster class figure. Sino ang mag-aakala na makukulong siya ng ganito katindi sa harap ng napakaraming tao ng isang junior? Hindi ba't isa lang itong detoxification procedure? Magda-detox ako para makita mo. Sa loob ng estado ng Novaria, anong lason ang hindi niya kayang gamutin? Hindi pa kasama rito ang lason na ito na gawa-gawa ng isang junior na tulad ni Mateo. Naunawaan ng husto ni Dominic si Henry. Tiyak na hindi si Henry ang nagpasimula ng bagay na ito. Ang lalaking iyon ay palaging nakikipagkompetensya ng hayagan at may karangalan. Kahit na para sa gulo, hindi niya ipapadala ang sarili niyang anak. Ito ay tiyak na ideya lamang ni Mateo. Pants na seda lang. Inasahan ba niya na kaya niyang balikterin ang langit? Kahit wala namang maipagmamalaki sa pagsampal sa mukha ng isang junior, dahil naihatid mo na ang sarili mo sa pinto, hindi ba't nakakahiya kung hindi ka sasampalin? Ikinumpas ni Dominic ang kanyang mahabang manggas at nagbilin, dahil nasa magandang mood ang lahat, ay detox ko ang kaibigang ito sa harap ng lahat. Mga kasama, paupuin ninyo siya. Nang makita ito, umato ang mga tao na parang umiinom ng stimulants at agad na dumagsa. Gusto talaga nilang makita kung paano kayang hamanin ng napakagaling na silk pants na si Mateo, dahil sa kanyang kasikatan, ang Manor Lord ng Black Star Manor. Sa ngayon, kahit ang isang hanggal ay hindi makapaniwala na nagkataong nakasalubong lang ni Mateo si Anson sa kalye. Malamang na ang lason na ito ay gawa-gawa mismo ni Mateo. Tungkol naman sa taong nalason. Kahit hindi katulad ng nasa chismis, tiyak na mayroon siyang malapit at masalimuot na relasyon sa Black Star Manor. Marami sa mga naroon ay mga propesyonal.
Nalaman na nila ang nangyari noong umaga sa Fragrant Medicine Pavilion. Kung iuugnay ang mga tuldok sa sitwasyong nangyayari sa kanilang paningin, nahulaan na ng ilang matatalinong tao na pumunta rito si Mateo para bigyan ang Manor Lord ng sarili niyang gamot. Tiningnan ni Dominic ang halos patay ng si Anson at sabik na siyang patayin ito sa isang suntok lamang. Ang walang kakayahang nilalang na ito ay hindi lamang nabigong tapusin ang kanyang misyon kundi nagdulot din ng napakaraming problema para sa kanya. Sa sandaling ito, si Anson ay nakaramdam na ng matinding sakit, paminsan-minsan ay nanginginig na parang patay na isda. Ayaw ni Dominic na basagin ang sarili niyang karatula. Kaya naman, wala nang ibang nagawa kundi iligtas si Anson. Paminsan-minsan ay itinataas ni Dominic ang mga talukap ni Anson, minsan ay kinukuha ang pulso nito, at paminsan-minsan ay niluluwagan ang damit ni Anson upang siyasatin ang katawan nito. Halos kalahating araw na siyang nag-iisip, unti-unting bumabagsak ang kanyang puso. Lalong nagdikit ang kanyang mga kilay. Wala talaga siyang matukoy na kahit anong clue. Hindi talaga kayang matukoy ng isang alchemy grandmaster kung anong lason ang ginamit sa pasyente. Hindi ito kayang isipin. Kung hindi lang dahil sa katotohanang parang patay na isda si Anson ngayon, maghahinala pa nga si Dominic na nakikipagtulungan ito kay Mateo para givein ang entablado nito. Kuya, kumusta ka na? Nang makita ang nakakunot na kilay ni Dominic, nagkaroon ng masamang kutob si Damian. Kunin mo nga ang high-grade detoxification pill ko, utos ni Dominic habang nagngangalit ang mga ngipin na parang gumawa siya ng mahirap na desisyon. Ano? Ang dekalidad na detoxification pill na iyan ay pinaghirapan mong pinuhin. Para ito sa kamahalan. Ngayon gusto mo pa itong gamitin sa kanya. Bulalas ni Damian. Umalis ka na lang dahil ako ang nag-utos sa'yo. Ano ba ang kalokohan na yan? Naubusan na ng pasensya si Dominic sa puntong ito at naging sobrang irritable. 11. Hindi pa nakita ni Damian ang kanyang kuya na ganito kabalisa noon. Hindi na siya naglakas loob na magpaliban pa at dali-daling kinuha ang mataas na kalidad na tier 3 detoxification pill. Ang detoxification pill ay isang pangkalahatang uri ng tableta na nangangahulugang maaari nitong gamutin ang anumang lason. Ngunit kung tungkol sa bisa nito, depende ito sa kung anong uri ng lason ang natamo ng tao. Kayang gamutin ng isang detoxification pill ang halos anumang ordinaryong lason. Kaya naman, ito ang pinakamalawak na ginagamit, at isa rin sa mga pinakapraktikal na tableta. Sa paningin ni Mateo, ang detoxification pill ay itinuturing na nasa ilalim ng low-level na kategorya ng mga tableta. Para sa tabletang ito, mayroong ilang mga antas. Mayroong tier 1 detoxification pill, tier 2 detoxification pill, at hanggang sa tier 5 detoxification pill. Para naman sa mga lason na higit sa tier 5, ang isang detoxification pill ay halos walang silbi laban sa kanila. Iyon ay dahil ang mga lason na higit sa tier 5 ay kakaiba o napakabihirang gamitin. Ang mga detoxification pill ay hindi epektibo sa kanila. Ang detoxification pill na ito, na pinino ni Dominic, ay natural na hindi isang ordinaryong bagay sa loob ng estado ng Novaria. Ang high-grade tier 3 detoxification pill na ito ang pinakanatatanging gawa niya sa buong buhay niya. Kahit si Henry ay hindi kayang pinino ang isang detoxification pill na ganito ang grado. Kahit na pareho silang alchemy grandmasters, mayroon silang kanya-kanyang espesyalisasyon. Alam ni Mateo na ang kanyang ama, si Henry, ay mas mahina pagdating sa pagharap sa mga lason. Kaya naman hinahayaan lang ni Henry si Mateo na uminom ng low-grade tier 3 detoxification pill habang si Dominic naman ay nakakainom ng high-grade tier 3 detoxification pill. Ang detoxification pill na ito ay mahalagang kumakatawan sa pinakamataas na pamantayan ng espesyalisasyong ito sa loob ng estado ng Novaria. Kahit ang Imperial Uncle ay hindi maihahambing kay Dominic sa aspetong ito. Nang iabot ni Damian ang tableta kay Dominic, marahas na nanginig ang kanyang mukha. Ang paggamit ng ganoong tableta sa isang alipors tulad ni Anson ay pag-aaksaya lamang ng mga biyaya ng Diyos. Tinanggap ni Dominic ang tableta, tumingin kay Mateo, at napayuko. Kahit ano pa ang resulta ngayon, natalo na siya ng junior na ito. Ngunit nakatayo lang doon si Mateo at pinapanood si Dominic ng walang ekspresyon. Pinagsalikop ni Dominic ang kanyang manggas, at hindi sinasadyang napaupo si Anson. Kasunod nito, mabilis na sinundot ni Dominic si Anson gamit ang mga daliri ng napakabilis.
Nakita lamang ng mga tao ang isang imahe ng mga daliri bago nakarinig ng sunod-sunod na pagbuntong hininga. Ang bawat pag-indek ni Dominic sa daliri ay nagpaungol kay Anson sa sakit. Nang dama po ang huling pag-indek, ibinuka ni Anson ang kanyang bibig sa sobrang sakit. Hindi nagatubili si Dominic at dali-daling inihagis ang detoxification pill sa bibig ni Anson. Matapos malunok ni Anson ang tableta, tumigil si Dominic sa kanyang mga kilos. Si Anson na nawala ng balanse ay muling bumagsak. Palagpak. 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 Sa sandaling ito, umalangaw-ngaw ang mahinang palakpakan. Bumantong hininga si Mateo habang nakangiti. Matagal ko nang naririnig na ang teknik ni Manor Lord Wagner na Profound Phantom Finger ay lubhang kamangha-mangha, kayang buhayin ang mga patay at magbigay ng kapalaran na mas malala pa sa kamatayan. Ang makita ito ngayon ay talagang nagpalawak ng aking mga pananaw. Kay pambihira. Bahagyang napabuntong hininga si Dominic. Malinaw na hindi ganoon kadali para sa kanya ang laban ngayon. Ang marinig ang pangungutya sa papuri ni Mateo ay nagbigay sa kanya ng kutob na gusto niyang pumatay ng tao. Humph! Sino ang may pakialam kung anong lason iyon? Sa harap ng aking Profound Phantom Finger at ng detoxification pill na pinino ko, magiging kasing bago pa rin siya. Hindi naman sa labis na mayabang si Dominic. Ngunit sa loob ng estado ng Novaria, wala pa talaga siyang naranasang problemang hindi niya kayang lutesin. Iyon na ang pinakamabuti. Tingnan mo na lang ang kalagayan ng kaibigang ito. Umaasa rin ako na ligtas siya at maayos ang lahat. Bumantong hininga si Mateo. Si Mateo ay tila tapat na para bang matagal nang magkaibigan si Anson. Ngunit sa pandinig ni Dominic, tila ba may naiisip itong mahinang kutob. Parang kinukumpirma ang kanyang iniisip, pagkatapos ng mga salitang iyon, biglang sumuka si Anson ng dugo. Nagbago ang kulay ng mukha ni Dominic. Ay nalalayan niya si Anson at nagtanong, ayos ka lang ba? Manor Lord, sakit. Arg! Ang sakit talaga. Muling bumalik ang dating ginhawa ni Anson. Sa sobrang sakit ay gamulong siya mula sa kama papunta sa sahig. Malinaw na nabigo ang mga kilos ni Dominic na alisin ang lason sa kanyang katawan, bagkus ay pinasigla nito ang lason sa loob niya na nagresulta sa matinding sakit. Bakit? Bakit ganito? Labis na nalito si Dominic. Bagamat tila hindi kahanga-hanga ang ipinakita niya ngayon, iyon talaga ang kanyang limitasyon. Sino ang mag-aakala na hindi lang ang lason ni Anson ang hindi gumaling, kundi mas lalo pa itong tumindi? Gamulong-gulong si Anson sa sahig sa sobrang sakit, ngunit walang sino man ang lumapit upang tulungan siya. Yee! Manor Lord Wagner, mukhang walang epekto ang iyong Profound Phantom Finger at detoxification pill. Sa halip, pinalala nito ang kondisyon ng kaibigang ito. Tingnan mo nga ang masakit na itsura niya. Hindi ko na matiis. Huwag mong sabihin na wala ng ibang paraan si Manor Lord Wagner para maibsan ang sakit niya. Ang Black Star Manor ay kilala bilang numero 1 sa kabisera. Tanong ni Mateo. Hindi na kayang magmukhang kawawa si Dominic. Itinuro niya si Mateo at sumigaw, baho ng songgit mo. Ano ba yung pinakain mo sa kanya? Gusto mo bang i-frame ang Black Star Manor natin? Hindi ka pa rin kwalipikado. Sinadya ni Mateo na magpakita ng gulat at sinabing, bakit mo nasabi yan, Manor Lord Wagner? Gaya ng kasabihan, mas mabuti nang magligtas ng buhay kaysa magtayo ng 7 palapag na pagoda. Ngayon ba'y sinasabi mo sa akin na dahil sa ganitong paghihirap ng kaibigan ko, kailangan ko na lang itong baliwalain? O hindi ba karapat-dapat sa reputasyon ng Black Star Manor, na hindi man lang matukoy kung ano ang kinakain ng kaibigan ko? Ikaw. Kung hindi lang dahil sa huling bakas ng kanyang katwiran, malamang ay agad nang natamba si Dominic. Nagpakita si Mateo ng sakit habang nakayuko para sabihin kay Anson, kapatid na ito, ginawa ko na ang lahat ng aking makakaya. Sa kabisera, kung kahit si Manor Lord Wagner ay hindi ka mailigtas, wala na akong magagawa. Kapag nakarating ka na sa underworld, huwag mo akong sisihin. Halos patay na si Anson noong una. Ngunit pagkatapos marinig ang mga salita ni Mateo, para bang bumalik ang kanyang kamalayan sa wakas. Ang kanyang dating mapurol at walang buhay na mga mata ay nagkaroon ng kaunting kinang. Mapanginoon ng mansyon. Sa iligtas mo ako. Tinulungan kitang magbenta. Tiniis ang sakit, pilit na nasambit ni Anson ang ilang salita sa pagitan ng kanyang mga ngipin.
Sa puntong ito, si Mateo lamang ang pumukaw sa likas na hilig ni Anson na mabuhay, ngunit ang ikalawang kalahati ng kanyang mga salita ay parang kidlat sa maaliwalas na panahon para kay Dominic. Sa una, puno ng galit si Dominic kay Mateo. Ngunit ngayon, para siyang basang-basa ng malamig na pawis mula ulo hanggang paa. Hindi na hinintay pang matapos magsalita si Anson, mabilis na yumuko si Dominic at sinabi kay Anson, huwag kang mag-alala. Ililigtas kita kahit anong mangyari. Ang mga mata ni Dominic ay puno ng sinseridad, ibang-iba sa huwad na sinseridad ni Mateo. Ang pakiramdam na dulot nito kay Anson ay para silang magkakaibigang buhay at kamatayan. Sa sandaling ito, ang pagkabalisang pinukaw ni Mateo ay napigilan, at ang pumalit dito ay katahimikan. Mamanor Lord, siya. Sabi ng lason na ito ay tinatawag na Heart-inch Fisher. Pagkatapos sabihin ito, tumigil si Anson sa lahat ng kanyang paggalaw na parang isang nauubos na bola. Heart-inch Fisher. Heart-inch Fisher. Paulit-ulit na bulong ni Dominic habang lalong kumunat ang kanyang mga noo. Habang paulit-ulit niyang binabanggit iyon, lalo niyang nararamdaman na parang narinig na niya ang pangalang iyon kung saan. Heart-inch Fisher. Paano malalaman ng isang batang tulad niya ang Heart-inch Fisher? May bakas ng pagkamangha ang sumilay sa mga mata ni Dominic. Sa wakas ay naalala ni Dominic kung saan niya narinig ang pangalang iyon dati. Noong mga unang taon niya ay minsang nabanggit ng kanyang Panginoon ang pangalang iyon. Sa pag-iisip muli ngayon, sinabi pa nga ng kanyang Panginoon na ang ganitong uri ng lason ay lubhang malupit, halos walang anumang lunas. Ang Heart-inch Fisher pill ay hindi isang high-tier na tableta. Sa katunayan, kabaligtaran ito. Isa lamang itong high-grade tier isang pill. Gayunpaman, ang kanyang Panginoon, isang tier 4 na Alchemy King, noon ay nagsabing hindi na ito magagamot. Kitang-kita kung gaano kaitikot ang lasong ito. Paano kaya mapipino ni Mateo ang isang nakakatakot na lason? Maliban na lang kung gawa iyon ni Henry. Sa ngayon, hindi maalis ni Dominic ang isip tungkol dito. Matapos matigilan ng ilang sandali, alam niyang kahit anong gawin niya, hindi na may iligtas si Anson. Dahil ganoon nga, si Anson lang ang kaya niyang isakripisyo. Maaaring mahalaga ang sarili niyang reputasyon, ngunit kung mabubunyag ang usapin ng mga especially iya sa mga mangangaso ng demonic beast, mas magiging makabuluhan ang epekto nito sa Black Star Manor. Nilinaw ng hindi kumpletong pangungusap ni Anson na kung hindi siya mailigtas ni Dominic, walang alinlangang ilalantad niya ang pangit na bahagi ng Black Star Manor sa harap ng lahat ng mga taong ito. Kapag nangyari iyon, hindi maisip ang mga kahihinatnan. Pagpili ng mas maliit sa dalawang kasamaan. Huminga ng malalim si Dominic at bumantong hininga, ang lason na ito ay talagang labis na mapang-api. Walang kakayahan ang Wagner na ito. Isang huling galaw na lang ang natitira sa akin. Pagkatapos, inutusan niya ang mga tao na pigilan si Anson. Habang iniikot ang kanyang mga manggas, muling isinagawa ang Profound Phantom Finger. Ngunit sa pagkakataong ito, mas lumakas ang kaguluhan kaysa dati. Kumislap sa paligid ni Anson at nilamon siya ng mga sumunod na imahe, si Dominic ay nagpabuga ng napakalakas na hangin na halos hindi maidilat ng mga tao. Habang nakatingin si Mateo kay Dominic na ibinibigay ang lahat para sa pagganap na ito, isang malamig na ngisi ang lumitaw sa kanyang mukha. Ang Profound Phantom Finger ay maaaring isang martial technique, ngunit maaari rin itong ikategorya bilang isang teknik sa ilalim ng alchemy daw. Sa pananaw ni Mateo, ito ay clumsy. Ngunit mayroon siyang kaunting pag-unawa sa finger technique na ito. Ang teknik na ito gamit ang daliri ay maaaring magligtas ng mga buhay habang nakakasakit din sa iba. Bukod pa rito, ang paraan ng pananakit nito sa mga tao ay lubhang mabagsik. Ang teknik na ito gamit ang daliri ay ginamit sa mga acupuncture point upang pasiglahin ang katawan. Ngunit sa ngayon, ang ginagawa ni Dominic ay ang mismong malignant na bersyon ng teknik. Gayunpaman, hindi ibinunyag ni Mateo ang mga intensyon ni Dominic. Dahil handa niyang basagin ang sarili niyang karatula, natural lamang na handa si Mateo na tulungan siya. Bukod pa rito, sa kasalukuyang lakas ni Mateo, imposibleng mapabagsak si Dominic. Sa kasalukuyan, masyado siyang mahina. Tunay nga, matapos tumigil ang teknik ni Dominic sa paggamit ng daliri, agad na tumigil sa paghinga si Anson at dahan-daang bumagsak sa lupa.
Tunay ngang kahanga-hanga si Manor Lord Wagner. Nagpakita siya ng isang hanay ng mga teknik gamit ang daliri at direktang nagpagaling ng isang tao hanggang sa mamatay. Kahanga-hanga. Kahanga-hanga. Bulalas ni Mateo habang pinapanatili ang parehong ngiti gaya ng dati. 12. Sa Croswell Mansion. Sa isang silid, puno ng panggamot na halimuyak at hamog na matatagpuan sa isang liblib na sulok ng manor. Young Master, ang galing mo talaga ngayon sa Blackstar Manor. Ang Manor Lord Wagner na kahit si Old Master ay hindi kayang harapin ay tuluyang natalo ni Young Master, sabi ni Laika habang pinapaypayan ang dahon ng cattail. Isang herbal na paligan ang inihanda para kay Mateo sa isang napakalaking batya na gawa sa kahoy. Nakapatong ito sa ibabaw ng apoy na pinapaypayan ni Laika gamit ang pamaypay na dahon ng cattail. Ngayon sa Blackstar Manor, pinatay ni Dominic si Anson na ikinagulat ng lahat. Palaging ipinagmamalaki ng sikat na Blackstar Manor na ito ang numero 1 sa estado ng Novaria. Ngunit ngayon, isang walang muwang na batang lalaki ang lumapit sa kanilang pintuan upang sampelan ang kanilang mga mukha, at sumampal ng napakalakas na umalingaw-ngaw ito. Gaano man kakapal ang balat ni Dominic, medyo hindi na niya kayang panatilihin ang kanyang mukha. Pagkamatay ni Anson, agad na nagpasya si Dominic na magsara ng negosyo ng isang araw. Pinalayas ang lahat upang pansamantalang maiwasan ang agarang kahihiyan. Alam na alam ng lahat ng naroon ang kanilang mga ginagawa. Kahit hindi nila alam kung anong lason ang Heart-Inch Fisher na ito, nahulaan nila na ito ay isang bagay na gawa-gawa ni Mateo. Pakiramdam ng lahat ay napakabilis magbago ng mundo. Isang dating bulok na parang putik na pantalon na putik ang siyang nagtulak sa isang Grandmaster ng kanyang panahon na mawala ng saysay. Maraming tao ang nakakaalam na kahapon lang ay mamamatay na si Mateo sa lason. Maaari kayang ang pagkalason ang siyang nagbigay liwanag sa kanya. Siyempre, may ilan na hindi naniniwala na si Mateo ang nagpasimula nito kundi si Henry na humiram ng mga kamay ni Mateo para bigyan ng matinding suntok ang Blackstar Manor. Ngunit habang iniisip nila ito, wala itong saysay. Kung may kakayahang iyon si Henry, ano ang ginagawa niya sa loob ng maraming taon? Ang kompetisyon sa pagitan ng dalawang pamilya ay hindi lamang 1 o 2 taon. Alinman sa dalawa, walang naging bunga ang mga pagtatalo. Ngunit ang paksa ay naging paksa ng usapan sa oras ng kainan ng mga karaniwang tao sa loob ng kabisera. Si Mateo na dating kilala ay lalong sumikat ngayon. Hahaha. Parang may nabawi lang itong interes. Bagamat malaki ang naging epekto ng pangyayari ngayon sa Blackstar Manor, hindi naman ito nakamamatay. Ang mag-amang Wagner family, sa huli, pagbibigyan ko sila ng tunay na halaga. Naging malamig ang tono ni Mateo nang banggitin sila. Dahil minana niya ang katawang ito, natural lamang na may responsibilidad si Matthew na maghiganti para sa kanyang hinalinhan at tulungan ang pamilya Croswell na pauksain ang katunggaling ito. Bukod pa rito, nasaksihan na ni Mateo kung gaano kasama at walang prinsipyo ang mag-amang ito. Wala siyang anumang magandang impresyon sa kanila. Kaya lang sa ngayon, masyadong mahina ang kasalukuyang lakas ni Mateo. Bukod sa kaunting pang-aabala kay Dominic, wala na talaga siyang magagawa sa kanya. Sa hinaharap kapag nagkaroon na siya ng sapat na lakas, natural na kailangang patayin ang mag-ama. Kung iba ang magdedesisyon, halos imposibleng misyon ito. Pero para kay Mateo, si Dominic at ang anak niya ay isa lamang balakid sa kanyang paghihiganti. Ang pag-alis nito ay mangangailangan lamang ng kaunting panahon. Tama iyan. Napakapuot talaga ng Ivan na iyan. Dati, lagi niyang binubuli ang Young Master. Kailangang magsikap ang Young Master. May tiwala ako sa Young Master. Noon pa man ay may walang kondisyong tiwala si Laika kay Mateo. Hahaha. Hindi ka bibigwi ng Young Master. Sige, Laika, nakikita kong mahusay ang iyong kakayahan. Bakit hindi ka magsanay ng martial arts? Matapos maging abala sa buong araw at sa wakas ay nakapagpahinga kasama si Laika sa iisang silid, natuklasan niya na wala ni Katie ting na enerhiya sa katawan ni Laika para maging isang ordinaryong tao. Ngunit nakita ni Mateo na si Laika ay may mahusay na kakayahan. 100 beses na mas mahusay kaysa sa taunang iyon ng isang nauna.
Nang marinig ang tanong ni Mateo, medyo nalungkot ang ekspresyon ni Laika. Sabi ni matandang guro, si Laika ay may 9 in absolute meridian at hindi siya maaaring mag-cultivate. Kung hindi, mas mataas ang realm, mas maaga akong mamamatay. 9 in absolute meridian. Pag-uulit ni Mateo ng isang beses, bago hinawakan ang pulso ni Laika para kunin ang pulso nito. Ang paghawak ni Mateo sa pulso niya ay nagpabilis ng tibok ng puso ni Laika, at agad na namula ang mukha niya. Sa kanyang palagay, maaaring nakakalungkot ang hindi niya kakayahang mag-cultivate, ngunit hanggat makakasama niya ang young master, sapat na iyon. Matagal nang tinapos ni Henry ang kanyang kapalaran, kaya wala na siyang pag-asa. Simula nang maranasan ang pangyayaring iyon, malaki talaga ang ipinagbago ng young master, naging mas matured, naging concerned sa iba, at nag-aalaga sa iba. Hinawakan ni Mateo ang pulso ni Laika. Sa simula ay nagdikit ng mahigpit ang mga kilay niya, bago dahan-daang lumuwag. Ginoo. Tinatreto ni na matandang guro at ginang si Laika na parang sarili nilang anak. Kung marunong lang mag-cultivate si Laika, matagal na sana nila akong tinuruan. Maalalahanin pa rin si Laika, natatakot na baka hindi maintindihan ni Mateo si Henry dahil dito. Ibinaba ni Mateo ang kamay ni Laika at ngumiti. Hay nako Laika, masyado kang nag-iisip. Siyempre, hindi ka naman magsisinungaling kay ama. Pero kahit siya ay may mga pagkakataon na nagkamali siya ng kalkulasyon. Laika, sabihin mo sa batang Panginoon, gusto mo bang matuto ng martial arts? Siyempre naman. Sagot ni Laika nang hindi nag-iisip. Mabuti iyan. Simula bukas, mag-aaral ka ng martial arts kasama ko. Ituturo ko sa iyo ang isang teknik. Gamit ang iyong talento, hindi ka kayang ikulong ng maliit na estado ng Novaria na ito, sabi ni Mateo na may nakapagpapatibay na ekspresyon. Young Master, totoo ba ang sinabi mo? Nang marinig ito, labis na natuwa si Laika. Ngunit nang hindi na hinintay ang sagot ni Mateo, mabilis siyang lungkot muli. Young Master, hindi mo na ako kailangang aliwin. Si Old Master ay isang alchemy grandmaster, ngunit kahit siya ay nagsabing wala ng pag-asa. Paano ako matututo ng martial arts? Kahit gusto talaga ni Laika, ayaw pa ni Laika mamatay. Gusto pa rin ni Laika na samahan si Young Master at alagaan si Young Master. Nakaramdam ng pagkaantig sa puso niya, inabot ni Mateo ang ulo ni Laika at ngumiti. Bakit naman magsisinungaling sa iyo ang young master? Tunay ngang espesyal ang konstitusyon ng iyong katawan. Gayunpaman, hindi ito ang 9 in absolute meridian, kundi ang napakabihirang 9 in divine link meridian. Ang ganitong uri ng pangangatawan ay hindi lamang kayang mag-cultivate, kundi maging ang bilis ng cultivation ay magiging napakabilis din. Kung alam ng malalaking sekta ang tungkol sa iyong pangangatawan, tiyak na lalaban sila hanggang sa punto ng pagdanak ng dugo para agawin ka. Natural na hindi maihahambing ang kaalaman ni Henry sa kay Mateo. Ngunit hindi rin naman sa nagkakamali si Henry. Sa katotohanan, taglay nga ni Laika ang 9 in absolute meridian, ngunit ang 9 in divine link meridian na ito ay isang variant ng 9 in absolute meridian. Bukod pa rito, ito ay isang napakabihirang variant. Ang 9 in absolute meridian na alam ni Mateo ay ibang-iba sa alam ni Henry. Ang pagkakaroon ng 9 in absolute meridian ay hindi nangangahulugang tuluyang pagtanggi sa lahat ng posibilidad ng paglinang, ngunit sa halip, nangangahulugan ito na ang ganitong uri ng konstitusyon ay talagang kakaiba. Ang mga pamamaraan at mapagkukunan ng paglinang ay lubhang kakaunti sa lower realms. Dahil sa pagdaragdag ng hindi sapat na impormasyon sa loob ng lower realms, nangangahulugan ito na walang sino man ang kailanman nakatapak sa landas ng paglinang gamit ang 9 in absolute meridian. Kung walang katugmang pamamaraan ng cultivation, ang 9 in absolute meridian ay isang ang nakamamatay na konstitusyon. Kung sakaling lumitaw ang ganitong pangangatawan sa divine realm, tiyak na pag-aagawan ng mga pangunahing sekta ang taong iyon para sumali sa kanila. Nagkataon naman na isang teknik na angkop para kay Laika na linangin ang nasa alaala ni Mateo. Ito ang teknik ng linangin ng Spirit Snow Divine King ng Divine Realm. At ang Spirit Snow Divine King na ito ay may parehong variant, ang 9 in Divine Link Meridian Physique. Sa sandaling ito, nanlaki ang mga mata ni Laika dahil sa hindi makapaniwala. Young Master, totoo ba ang sinabi mo? Hindi ka nagsisinungaling. Siyempre hindi.
Ang 9-in Divine Link Meridian ay talagang napakahirap gamitin sa paglilinang. Ngunit kung may katugmang pamamaraan, ang bilis ng paglilinang ay mas hihigit pa sa mga ordinaryong tao. Mamaya, ibabahagi ko sa iyo ang isang hanay ng pamamaraan, ang Heaven Illusionary Eye Soul. Sa kung gaano katalino si Laika, tiyak na mas magiging kahanga-hanga ka kaysa kay iyang master sa hinaharap, malumanay na sabi ni Mateo. Matapos itong marinig, ngumiti si Laika ng mapaglarong. Hihihi. Hindi naman mukhang mas makapangyarihan si Laika kaysa kay iyang master. Hanggat makakasama ni Laika si iyang master, sapat na iyon. Dati, si Young Master ay palaging binyo-bully ng ibang tao. Kaya naman gustong-gusto ni Laika na matuto ng martial arts para protektahan si Young Master. Gayunpaman, natatakot akong baka mamatay ako pagkatapos matuto ng martial arts, kaya naman wala akong natutunan. Nang malaman ni Mateo na para sa sarili niya pala ang layunin ni Laika sa pag-aaral ng martial arts, talagang nawalan siya ng masabi. Sinabi ni Mateo sa sarili na kailangan niya maging malakas agad. Sa kanyang nakaraang buhay, hindi niya kayang protektahan ang mga taong pinakamalapit sa kanya. Sa buhay na ito ngayon, hindi niya hahayaang masaktan muli ang kanyang mga mahal sa buhay. Masunaring Laika ko. Sige, malapit nang maluto ang tubig. Lumabas ka na, gusto niyang master na maligo gamit ang herbal bath, sabi ni Mateo. Nagtanong si Laika ng may pag-aalinlangan, Young Master, sige na maligo ka na. Kailangan pa ni Laika na mag-alaga ng apoy dito. Dati, si Laika ang laging nag-aalaga sa paliligo ng Young Master. Bakit ka nahihiya ngayon? Pinagpapawisan ng husto si Mateo, hindi talaga sanay na hinahayaan ang isang batang babae na alagaan siya habang naliligo. Pero alam din niya na kung may lumitaw na mga hindi pagkakapare-pareho ngayon, maaaring pagdudahan siya ni Laika. Kung gayon, sige. Pakiramdam ni Mateo ay wala nang magawa. Nang marinig ito, labis na natuwa si Laika at tinulungan si Mateo na maghubad. 13. Pagpasok sa herbal bath, si Mateo, na nahihiya, ay sinubukang ayusin ang kanyang nararamdaman at pagkatapos ay ginamit ang Essence Energy upang simulang sipsipin ang nakapagpapagaling na bisa ng tubig upang maalis ang mga natitirang lason sa kanyang katawan. Ang mga halamang gamot na ginamit sa herbal bath ay pawang mga karaniwang sangkap ng tier 1 at tier 2 na walang anumang kahanga-hangang epekto. Ngunit nagamit ng maayos ni Mateo ang mga mababang materyales na ito, at nahugot ang pinakamabisang epekto ng mga halamang gamot na ito. Para sa karamihan ng mga tao, mas mataas ang antas ng mga halamang gamot, mas mahalaga at mas makabuluhan ang mga epekto nito. Ngunit sa katotohanan, ang pananaw na iyon ay walang halaga sa paningin ni Mateo. Hindi alintana kung ito ay cultivation o alchemy, ang mga kasanayan sa pundasyon ang pinakamahalaga. Kung mas matatag ang iyong pundasyon, mas mataas ang iyong mararating sa hinaharap. Gayon din, ang kabaligtaran. Sa kanyang nakaraang buhay, si Matthew Lawson ay minsang gumugol ng mahigit 10 taon upang masigasig na pag-aralan ang mga halamang gamot at tableta na nasa tier 3 pababa. Hindi nasayang ang mga taong iyon, dahil ang kanyang mga kasanayan sa pundasyon sa alchemy daw ay naging lubhang malawak. Para sa kanya na maging pinakabatang alchemy emperor, ang mahigit 10 taon na iyon ay talagang kritikal. Sa Divine Realm, halos walang sino man ang makakahigit sa kanya sa pag-unawa sa mga katangiang panggamot. Iyon din ang dahilan kung bakit siya ay pinuri bilang isa sa mga nakababatang henerasyon na malamang na maging isang alchemy god. Sa totoo lang, kahit na may balak si Mateo na gumamit ng ilang matataas na antas ng sangkap, sa sandaling ito, wala siyang kapangyarihang gawin iyon dahil masyadong mahina ang kanyang kasalukuyang lakas. Kung hindi sana umiinom si Mateo ng kahit isang tier 1 na tableta para hamanin ang Black Star Manor. Iyon ang limitasyon na kaya niyang pinuhin. Bagamat sa tingin niya ay hindi kayang lutisin ni Dominic ang lason sa Heart-Inch Fissure, medyo mapanganib ito. Kung talagang may paraan si Dominic para gamutin ang lason, para bang nagtaas si Mateo ng bato para basagin ang sarili niyang mga paa. Sa katunayan, narinig na ni Dominic ang tungkol sa lason na Heart-Inch Fissure dati. Maliban sa ang ganitong uri ng tableta ay masyadong malabo, narinig niya lang ito. Kung hindi, mahirap malaman ang kahihinatnan ng insidente. Lakas.
Huminga ng malalim si Mateo nang matapos niyang higupin ang nakapagpapagaling na bisa ng herbal bath sa wooden tub. Sa ngayon, kailangan niyang palakasin ang kanyang lakas. Kung walang lakas, ang paghihiganti at kung ano-ano pa ay pawang mga walang kabuluhang usapan. Hindi niya mapoprotektahan ang kanyang mga mahal sa buhay. Sa kasalukuyang kalagayan ni Mateo, hindi na kailangang banggitin pa si Dominic. Kahit na dumating si Ivan, hindi pa rin magiging katapat niya si Mateo. Naniniwala si Mateo na pagkatapos ng insidente ngayon, tiyak na ituturing siya ni Dominic na parang tinak sa kanyang mga mata. Gugustuhin niyang patayin si Mateo sa lalong madaling panahon. Bukod pa rito, dahil sa ugali ni Dominic, hindi siya papayag na patuloy siyang supalan ng Fragrant Medicine Pavilion, at iisipin niya ang lahat ng paraan upang kontrahin ang pag-atake. Sa oras na iyon, kung wala siyang sapat na lakas, ang gagawin niya ngayon ay maglalagay ng mas matinding presyon sa kanyang ama. Young Master, matagal nang naghihintay sa labas ang Old Master. Habang abala si Mateo sa kanyang imahinasyon, pumasok si Laika upang magulat. Bakit hindi mo sinabi kanina na dumating si ama? Paligan lang naman ito ng mga halaman at hindi isang saradong pag-iisa na may hangganang buhay at kamatayan. Kung tama ang hula ni Mateo, dumating si ama para babalaan siyang maging mapagmasid sa mga pukana ni Dominic. Magalang pa rin si Mateo sa amang ito na labis na nagpoprotekta sa kanya. Kahit 2 araw pa lang ang nakalipas mula nang lumipat siya sa ibang bansa, walang duda na sina Henry, Helena, at Laika ay naging mga tanikala na ni Mateo. Napaawang ang bibig ni Laika at sinabing may sama ng loob, gusto ko sanang pumasok at tawagin ang batang Panginoon, pero hinayla ako ni matandang Panginoon at hindi pinapasok. Ano kaya ang magagawa ko noon? Pawis na pawis si Mateo at mabilis na nagsalita, mabuting Laika, mali ang Young Master. Humihingi ng tawad sa iyo ang Young Master, huwag kang magalit ha. Nang marinig iyon, napangiti si Laika, hindi galit si Laika. Alam ni Laika na mahal at iginagalang ng batang Panginoon si matandang Panginoon. Tinatreto ko siya na parang tunay kong ama at lubos ko siyang iginagalang tulad mo, kaya bakit ako magagalit? Nakahinga ng maluwag si Mateo nang marinig ang sagot ng babae. Hahaha. Kung gayon ay ayos lang. Lumabas ka at sabihin mo kay tatay na maghintay sandali, lalabas ako pagkatapos kong magbihis. Kinilala ni Laika ang kanyang sinabi at lumabas. Sa loob ng silid-aralan ni Henry, ang mag-ama ay naupo ng malapitan at nagsimulang mag-usap. Mateo, ang ginawa mo ngayon ay talagang nakapaglabas ng sama ng loob ko. Sa tingin ko, malamang galit na galit ang matandang punk na si Dominic sa mga oras na ito, di ba? Hahaha. Ang dami na ring taon, pero ngayon ko lang nakitang kinailangang tiisin ng matandang punk na iyon ang ganitong klaseng hinanakit. Ang galing. Tumawa ng malakas si Henry. Malinaw na inapi siya ni Dominic nitong mga nakaraang taon dahil sa masayang pagtawa ni Henry. Bagamat natiis ni Henry, ngayon lang niya naramdaman ang ganitong pagkadismaya na parang ngayon. Kahit hindi siya ang lumapit para sampelan ang mukha ni Dominic, ano ang pagkakaiba ng pagiging sinampal ng anak niya sa kanya? Nang makitang masayang tumawa ang kanyang ama, nakaramdam ng tuwa si Mateo. Ama, lahat ng ito ay salamat sa mga itinuro sa akin ng guro sa aking mga panaginip kaya ko nagawang pagdusahan ng matandang punk na si Dominic ang ganitong reklamo. Hindi ako mangangahas na umangkin ng anumang kredito. Ikinumpas ni Henry ang kanyang mga kamay at binaliwala ang mga sinabi ni Mateo. Hindi mo kailangang maging magalang sa iyong ama. Natutuwa akong taglay mo ang iyong mga kakayahan ngayon. Pero kailangan ko pa ring ipaalala sa iyo muli. Si Dominic na matandang punk na iyon ay napakatuso. Dahil sa kanyang naranasang pagkatalo ngayon, hindi niya ito matatanggap. Sino ang nakakaalam kung makakaisip siya ng mga palihim na hakbang? Masisiguro ko pa rin ang iyong kaligtasan sa bahay, ngunit kapag napunta ka na sa Central Academy, hindi na kayang abutin ng mga kamay ni ama ang mga iyon. Mateo, paano kung hindi ka na pumasok sa Central Academy, at manatili ka na lang sa bahay? Bamantong hininga si Mateo sa kanyang puso. Hindi nakakapagtaka na ang kanyang hinalinhan ay isang walang kwentang binata. Masyadong labis ang pagiging overprotective ni Henry sa kanyang anak. Walang balak si Mateo na maging isang kanaryo sa kulungan.
Ang Central Academy ang lugar na kailangan niyang puntahan. Padre, kailangan ko pong bumalik sa Central Academy. Kahit manatili ako sa bahay, imposibleng hindi ako umalis ng bahay. Maaari akong magtago ng ilang sandali, ngunit hindi ako maaaring magtago habang buhay. Bukod pa rito, kung mananatili ako sa bahay at hindi kailanman aalis, masasayang ang buhay na ito. Kahit turuan pa ako ng master ng mga kasanayan, nang hindi nakikipagkompetensya sa mga karibal at nakakakuha ng aprobasyon, hindi ako kailanman magiging isang eksperto. Hindi ba kayo sumasang-ayon? Sa paningin ni Mateo, hindi maituturing na kalaban si Dominic. Kung hindi niya man lang malalampasan ang balakid na ito para kay Dominic, paano niya makakabalik sa Divine Realm? Sa pamamagitan lamang ng pag-aaral sa Central Academy at pakikipagkompetensya sa iba pang mga henyo sa kanyang henerasyon, mas mabilis na lalago si Mateo. Bukod dito, ang pagkakaroon ng mataas na cultivation realm ay hindi nangangahulugang mataas din ang husay sa pakikipaglaban. Sa mundo ng cultivation, napakaraming halimbawa ng mahina na natatalo ang malakas. Ang mga bulaklak sa isang greenhouse ay hindi kailanman magiging ganap na hinog. Sa kanyang nakaraang buhay, si Matthew ay isang bulaklak sa greenhouse. Bagamat napakataas ng kanyang cultivation realm, ang kanyang mga kakayahan sa pakikipaglaban ay lubos na magulo. Lahat dahil sa kakaunti lamang ang kanyang naranasang mga aktwal na laban. Sa buhay na ito, dahil nabibigatan siya sa isang matinding labanan, natural lamang na kailangan niya maging malupit sa kanyang sariling pagsasanay. Ito. Si Mateo ay may katuturan. Si Ama ang masyadong nagpoprotekta. Kailangan mo lang mag-ingat sa labas kahit anong mangyari. Kung may makaharap kang problema, huwag kang magmatigas ng ulo. Tandaan mong bumalik at humingi ng tulong kay Ama. Parang pagkamatay mo dahil sa pagkalason, ayaw na ni Ama na masaksihan ito sa pangalawang pagkakataon. Relax lang po Ama. Dahil hindi po ako namatay sa sakuna na ito, sa hinaharap, wala nang makakapang-api sa akin. Nagpakita si Mateo ng matinding tiwala sa sarili sa puntong ito. Natuklasan ni Henry na ang kanyang anak ay talagang nag-mature na. Magaling. Mabuting anak ko. Kailan pa tayo kinatatakutan ng kahit sino? Hindi ba't si Dominic lang? Sa hinaharap, tiyak na itatago siya ni Ama sa ilalim ng mga paakong ito. Dahil sa impluwensya ni Mateo, naramdaman din ni Henry na lumaki ang kanyang kumpiyansa. Tahimik na tumawa si Mateo sa kanyang puso. Alam na alam niya ang mga pamantayan ng kanyang ama. Maaaring dumating ang araw na malalampasan niya si Dominic, ngunit walang paraan para tapakan niya ito. Siyempre, iyon ay sa sitwasyong hindi lumitaw si Mateo. Sa kasalukuyang si Mateo, oras na lang ang kailangan para tapakan ni Henry si Dominic. Nang paalis na sana si Mateo, pinigilan siya ni Henry. Nagtanong ng may pagtataka, tama ba? Anong tableta ang pinainom mo sa taong iyon ngayon? Hindi ko akalain na napakalakas nito. Nasa first level essence tree realm ka pa lang. Paano mo nagawang pinuhin ang ganito kataas na tableta? Natuklasan ni Mateo na si Henry ay isa ring panatiko sa alkemiya. Kapag nakatagpo ng anumang problema sa alkemiya, nagiging labis siyang masipag mag-aral. Maliwanag na ang tanong na ito ang gumugulo sa kanya buong araw. Sa kanyang palagay, ang isang laso na tableta na maaaring magpawalang bisa kay Dominic ay tiyak na tier 3 pataas. Ngunit malinaw na si Mateo ay nasa first level essence tree realm lamang. Imposibleng pinuhin ang isang tier 2 pill gamit ang cultivation realm na ito, hindi pa kasama ang tier 3 pataas. Kahit na hinailan ni Henry ang kanyang buhok dahil sa kabalintunaang ito, hindi pa rin niya maintindihan kung bakit. Ngayong natapos na niya ang mesensi ng pag-uusap nila ng kanyang anak, hindi na niya ito matiis at walang hiyang nagtanong. Natural lang na walang itinago si Mateo sa kanyang sariling ama. Nakangiti niyang sinabi, Ama, ang tabletang iyan ay tinatawag na Heart Inch Fisher. Hindi ito high tier pill, kundi tier 1 pill lamang. Sa kasalukuyan kong mga pamantayan, ang pagpino ng tabletang ito ay nasa limitasyon na. Nawala ang ngiti sa mukha ni Henry. Isang tier 1 na tableta. Paano nangyari iyon? Kung hindi manggagaling ang mga salitang ito sa bibig ng kanyang anak, hindi ito paniniwalaan ni Henry kahit pabugbugin siya ng taong iyon hanggang sa mamatay. Tier 1 pill.
Napalunok si Henry at hindi makapaniwalang nagtanong, paano naging ganito kaganda ang isang tier isang pill. Kumuha si Mateo ng brush at papel at isinulat ang formula ng tableta para sa heart-inch fissure. Isinama rin niya ang paraan ng pagpino pati na rin ang mga bagay na dapat tandaan at pagkatapos ay ibinigay ito kay Henry. Maingat na tinanggap ni Henry ang formulang tableta, itinuring itong parang isang kayamanan. Alam ni Mateo na malamang na hindi niya makikita ang kanyang ama ng ilang araw. 14. Kinabukasan, muling pumunta si Mateo sa Fragrant Medicine Pavilion. Halatang naramdaman ni Mateo ang pagbabago sa tingin ng mga empleyado sa kanya. Pagkatapos ng kaganapan kahapon, lahat ay humahanga na sa napakagandang pantalon na ito. Dahil madalas niyang nasiyahan sa mga ganitong tingin sa kanyang nakaraang buhay, natural na hindi ito masyadong ipag-aalangan ni Mateo. Ngayon, pumunta lamang siya sa Fragrant Medicine Pavilion para mangolekta ng mga halamang gamot. Sa ngayon, kailangan ni Mateo na palakasin ang kanyang lakas, at ang pinakamabilis na paraan upang mapalakas ang kanyang lakas ay walang dodang uminom ng mga table tasks bilang stimulant. Kung isasantabi ang kakayahan ng isang alchemy emperor at hindi ito gagamitin, hindi ba't magiging tanga si Mateo? Napakaraming formula ng tableta sa isip ni Mateo, ngunit ang mga medicinal pills na kaya niyang pinuhin sa ngayon ay napakakaunti. Nagagawa lamang niyang pinuhin ang tier isang medicinal pills, at iyon ay sa pamamagitan lamang ng paggamit ng kanyang makapangyarihang kaluluwa bilang suporta. Kung hindi, sa kanyang first level Essence Chi Realm cultivation, hindi niya magagawang pinuhin ang mga medicinal dregs. Gamit ang buong gabing paghahanap ng tier isang medicinal pill sa kanyang mga alaala, naramdaman pa rin ni Mateo na sa lahat ng mga table tasks, isang uri ng high-grade tier isang pill na tinatawag na explosive yuan pill ang pinakaangkop para sa kanya. Ang explosive yuan pill, gaya ng ipinahihiwatig ng pangalan, ay isang medicinal pill na mabilis na nagpapataas ng essence energy. Ang Tier 1 pills na maaaring magpataas ng essence energy upang makatulong sa cultivation at kasalukuyang kumakalat sa merkado ay ang Essence Chi pill. Ito ay angkop para sa mga martial artist ng Essence Chi Realm. Gayunpaman, ang mga ordinaryong martial artist ay hindi man lang makakain ng mga medicinal pills na may ganitong kalidad. Sa halip, pinapataas nila ang kanilang lakas sa pamamagitan ng paghihirap upang mapait na malinang ang essence energy ng mag-isa. Ang isang Essence Chi pill ay maaaring magligtas ng isang martial artist ng ilang buwan ng matinding cultivation. Kung magagamit ng isang tao ang Essence Chi pill para mag-cultivate, ang pag-abot sa 9th level Essence Chi Realm ay usapin na lamang ng oras. Gayunpaman, ang mga taong kayang gumamit ng Essence Chi pill sa ganitong paraan ay kasing bibihira ng mga balahibo ng Phoenix at mga sungay ng Kilin. Tanging ang Imperial Family at ang mga inapo ng mga pangunahing maharlikang pamilya lamang ang makakayang gawin ito. Natural lang na kayang-kaya ito ni Mateo. Pero para sa kanya, masyadong mahina ang Essence Chi pill, at hindi niya kayang makamit ang epektong gusto niya. Bagamat maganda ang isang Essence Chi pill, ang mga epekto ay lubhang mababawasan kung labis na kainin. Ang kanyang hinalinhan ay talagang kumain ng maraming Essence Chi pills, ngunit hindi niya lubos na napino ang mga nakapagpapagaling na epekto ng Essence Chi pills, na humantong sa isang malaking halaga ng enerhiya ng essence na nawala mula sa kanyang katawan. Bilang resulta, ang Essence Chi pill ay walang gaanong epekto kay Mateo. Ngunit ang Explosive Yuan pill ay isang pinahusay na bersyon ng Essence Chi pill, na may ilang beses na mas mahusay na epekto kaysa sa huli. Natural lamang na ito ang pinakaangkop na gamitin ni Mateo upang mapalakas ang kanyang lakas. Siyempre, si Mateo ay may mas kamangha-manghang mga formula ng pill. Ang mga formula ng pill na iyon ay masyadong mataas ang antas o ang kanilang mga epekto sa medisina ay masyadong malakas, kaya hindi ito angkop para sa kasalukuyang Mateo. Ang pagpino ng mga tabletang iyon pagkatapos bumuti ang lakas ni Mateo ay isang bagay lamang ng normal. Young Master, nandito ka rin ba ngayon para bumili ng gamot? Nakita ng tindero si Mateo na papasok at agad niya itong sinalubong ng may ngiti na para bang ibang tao ito kumpara kahapon. Hindi ito itinuro ni Mateo at ngumiti lang, oo. Ito ang mga halamang gamot na kailangan ko. Tulungan mo akong maghanda ng 3 set ng bawat halamang gamot.
Iniabot ni Mateo sa tindero ang isang listahan ng mga race 8 habang nagsasalita. Nakasulat dito ang mga pangalan ng mga halamang gamot na kailangan ng explosive yuan pill. Kahit na mas mahalaga ang explosive yuan pill kaysa sa essence G pill, ang mga halamang gamot na ginamit ay tier isang medicinal herbs lamang at mabibili sa kahit anong ordinaryong tindahan. Bilang pinakamalaking negosyo ng mga halamang gamot sa loob ng kabisera, natural na mayroon nito ang Fragrant Medicine Pavilion. Tiningnan ng tindero ang race 8 ni Mateo at nagsimulang sumimangot. Nagtatang tanong ni Mateo, bakit? May problema ba? Bata, ang mga halamang gamot na nakalista sa race 8 na ito, ayos lang ang lahat, maliban sa 6-leaf grass na ito. Nagpakita ng lungkot ang tindero. Nang marinig ito, mas lalong nagulat si Mateo. Ayon sa pagkakaalam ko, kahit medyo bihira ang 6-leaf grass na ito, isa pa rin itong karaniwang nakikitang medicinal herb. Hindi kayang gumawa ng 3 bahagi nito ang ating Fragrant Medicine Pavilion. Tumawa ng mapait ang tindero at sinabing, Young Master, syempre, mayroon kaming 6-leaf grass. Pero karaniwan ay hindi kami nag-iimbak ng masyadong maraming ganitong mga halamang gamot na may 3 bahagi lamang sa loob ng bodega. Sa kasamaang palad, ang lahat ng 3 bahagi ng 6-leaf grass ay inireserba ng isang tao kahapon na ang deposito ay nabayaran na. Sa puntong ito, palihim na tumingin ang tindero upang suriin si Mateo, takot na baka magwala ito. Ang munting ninunong ito ay hindi madaling pakisamahan. Kung hindi siya nasisiyahan, baka magdulot lang siya ng matinding ingay na maaaring magdulot ng kawalan ng kapayapaan sa mga manok at aso. Ang ipinakita ni Mateo kahapon ay kapansin-pansin. Maaaring magbago ang mga ilog at bundok, ngunit mahirap baguhin ang ugali ng isang tao. Diyos ko lang ang nakakaalam kung magagalit siya dahil dito. Nang makitang nanatiling kalmado si Mateo, sa wakas ay kumalma ang tindero, naisip sa sarili na kayang binago ng munting ninunong ito ang kanyang personalidad. Sino ang nagreserba ng gamot? Isang binata na halos kasing edad ni Young Master. Isa pa, kailangan niya ito agad-agad, sagot ng tindero ng may pangamba. Tumanggaw si Mateo at nagtanong, anong oras niya sinabing pupunta siya para kunin ang gamot. Gusto ko sana siyang makausap. Nang marinig ito, napatalon sa takot ang tindero sa pag-aakalang gusto ni Mateo na pilitin ang mga tao na kanselahin ang reserbasyon. Kapag nagawa na ang ganitong bagay, magiging lubhang makasama ito sa reputasyon ng Fragrant Medicine Pavilion. Nang makita ang kanyang mga alalahanin, tiniyak ito ni Mateo at sinabing, relax ka lang, hindi ako makikialam. Hindi masabi ng tindero ngayon kung talagang nagbago ang personalidad ng munting ninunong ito o hindi, pero dahil wala namang balak umalis si Mateo, mukhang determinado siyang makuha ang 3 tangkay ng 6-leaf grass. Sabi niya pupunta raw siya para kunin ito mamayang umaga. Sa sobrang kaba niya, malamang ay malapit na siyang dumating. Dahil sa kawalan ng magawa, ang tanging nasabi na lang ng tindero ay ang totoo. Sige. Kung ganoon, hihintayin ko siya rito. Nakahanap si Mateo ng lugar para umupo ng tahimik, ipinikit ang kanyang mga mata para magnilay-nilay habang hindi pinapansin ang nababagabag na tindero. Bumantong hininga ang tindero at hinayaan na lang si Mateo, nagdarasal na sana ay hindi magdulot ng anumang gulo ang munting ninunong ito. Hindi naman sa nag-aalala siya kay Mateo, kundi sadyang napakalakas ng iniwang impresyon ni Mateo sa lahat noon. Pagkatapos ng halos oras na pag-inom ng isang tasa ng tsaa, si Mateo na nakapikit ay biglang nakarinig ng isang boses na parang nagmamadali. Tindero, narito ako para kunin ang 6-leaf grass na inireserba ko kahapon. Ito. Muling nagpakita ng lungkot ang tindero. Ang lalaki ay isang binata na nasa edad 15 o 16. Nang makita ang ekspresyon ng tindera, isang bulalas niya, tindero, napagkasunduan na natin yan kahapon, at kinuha mo pa ang deposito. Hindi mo na mababawi ang sinabi mo. Natural lang na hindi namin babawiin ang aming mga sinabi pagkatapos naming makatanggap ng deposito. Gusto ko lang sanang itanong sa kapatid ko, ano ang dahilan ng pagbili mo nitong 6-leaf grass? Ang nagsalita ay natural na si Mateo. Paglingon niya ay nakita niya ang isang binata na halos kasing edad niya, nakasuot ng damit na seda, at natural na hindi maganda ang naging reaksyon niya. Ano ang kinalaman mo?
Napatalon sa takot ang tindero. Para manggahas na pukawin ang munting ninunong ito, pagod na ba ang binata sa buhay? Magsasalita na sana siya nang bigla siyang natigilan nang makita ang ekspresyon sa mga mata ni Mateo. Nakangiting sabi ni Mateo, "Syempre, wala akong pakialam doon. Nagtataka lang ako kung bakit ka bumili ng mga halamang gamot sa halip na isang tapos ng produkto. Maaari ka bang gusto mong pinuhin ang mga ito ng mag-isa? May 3 uri ng Tier 1 pills na nangangailangan ng 6-leaf grass para mapino, kaya hulaan ko. Ang una ay ang Heavenly Spiritual Pill, isang pill na ginawa para sa pag-atake sa Spirit Condensation Realm. Nasa 4th level Essence Chi Realm ka pa lang, kaya malamang na hindi ito ang ganitong uri ng pill. Ang pangalawang uri ay ang Pure Heart Pill, isang pill na ginagamit para mapanatili ang kailanawan ng isip at para palayasin ang mga heart demons. Angkop itong gamitin kapag umaatake sa mga bottleneck. Kung titingnan mo kung paano ka wala sa bottleneck, malamang na hindi ito ang pill na ito. Mayroon pa ring isa pang uri na tinatawag na Great Returning Pill, isang sagradong tier, isang healing medicine. Kung titingnan mo kung gaano ka kabalisa, maaari ka bang malubhang nasugatan ang isang mahal sa buhay, at kailangan ng taong ito ang partikular na pill na ito para iligtas ang kanyang buhay. Napanganga ang binata, habang nakatingin kay Mateo ng may gulat. Nabigla siya sa malalim na kaalaman ni Mateo sa medisina, ngunit mas namangha siya sa malasulo na mga mata ni Mateo. Ang pagsusuri ni Mateo ay parang nakita niya mismo, at ang katotohanan ay eksakto kung ano ang sinabi ni Mateo. 15. Ang binata ay nagngangalang Marcin Teller at nasa iisang Central Academy kasama si Mateo. Ngunit ang pagkakaiba ay nakapasok si Mateo sa pamamagitan ng mga koneksyon, habang si Marcin ay umaasa sa sarili niyang kakayahan upang makapasok sa Central Academy. Sa katotohanan, ang karamihan sa mga henyo sa Central Academy ay mula sa mga maharlikang pamilya. Iilan lamang sa mga henyong ito ang nagmula sa mga ordinaryong pamilya. Ang mga maharlikang pamilya ay may kalamangan sa mga tuntunin ng mga mapagkukunan na wala sa masa. Isang pagkakaiba na hindi mababago ng anumang dami ng pagsusumikap. Ang mga henyo na may ordinaryong pamilya ay nawala na sa panimulang linya. Mga pamamaraan, mga tabletang panggamot, at pera. Taglay ng mga maharlika ang mga kalamangan na hindi kailanman makakamit ng mga karaniwang tao kahit na magtrabaho sila ng husto sa buong buhay nila. Iyon ang kalamangang naipon pagkatapos ng mga henerasyon. Ang pagpasok ni Marcin sa Central Academy bilang isang karaniwang tao ay maraming nasabi na. Ang pagiging nasa 4th level Essence Chi Realm sa kanyang edad ay hindi maituturing na namumukod tangi, ngunit hindi naman talaga siya pangkaraniwan. Mula sa 3 antas hanggang sa 4 na antas, mayroong malaking balakid. Ang kakayahang malampasan ng balakid na iyon nang hindi umaasa sa tambak-tambak na mapagkukunan ay nagpapakita na si Marcin ay napakatalentado sa martial path. Natural lang, hindi nagkulang si Marcin sa personal na pagsisikap upang magkaroon ng lakas na taglay niya ngayon, pati na rin sa pagpasok sa Central Academy. Gayunpaman, hindi dapat palampasin ang suporta ng kanyang ama. Ang ama ni Marcin ay nagngangalang Jeffrey Teller, isang bihasang mangangaso ng demonyong halimaw. Sa loob ng ilang taon, hinarap ni Jeffrey ang napakaraming panganib sa walang hanggang kagubatan. Lahat ay para sa mas magandang kinabukasan ng kanyang anak. Ngunit kalaunan, makakasalubong ng mga multo ang isang tao kung siya ay madalas na maglakad-lakad sa gabi. Sa pagkakataong ito, nakatagpo ni Jeffrey ang isang makapangyarihang demonyong halimaw sa Endless Forest. Sa kabila ng muntik ng makaligtas sa kamatayan, nagtamo siya ng malulubhang pinsala. Si Marcin ay isang matalinong bata. Nakita niya mismo ang hindi mabilang na mga pinsalang dinanas ng kanyang ama sa loob ng maraming taon. Kaya naman, habang hinahabol niya ang martial daw, hinangad din niya maging isang alchemist upang makatulong siya sa paggamot ng mga pinsala ng kanyang ama kung kinakailangan. Kung hindi dahil sa oras na nasayang sa alchemy path, posible na ang mga nagawa ni Marcin ay higit pa sa kung ano ito ngayon. Gayunpaman, ang pagiging isang alchemist ay isang propesyon na umuubos ng malaking pera. Isang bagay na lantaran na hindi kayang suportahan ni Marcin. Bago pumasok sa Central Academy, gumugol siya ng malaking oras upang maunawaan ang kaalamang teoretikal, ngunit ang kanyang praktikal na karanasan ay halos wala.
Pagkatapos lamang niyang makapasok sa Central Academy ay nagkaroon siya ng pagkakataong magsanay ng mga refining pills. Gayunpaman, napakababaw pa rin ang kanyang natutunan. Para matulungan si Marston na matuto ng martial arts nitong mga nakaraang taon, naubos na ni Jeffrey ang ipon ng pamilya. Nangangahulugan ito na hindi na kayang bayaran ni Marston ang halaga ng isang kumpletong tier isang medicinal pill. Ngunit hindi kayang panoorin ni Marston na mamatay ang kanyang ama sa harap niya ng ganito, kaya nagpasya siyang gumawa ng huling hakbang at subukang pinuhin ang isang great returning pill. Hindi pa nakakausap ni Marston ang mga tagalabas tungkol sa mga bagay-bagay ng kanyang pamilya noon, ngunit ibinunyag niya ang lahat sa harap ni Mateo. Bukod pa rito, ang kabataang ito sa harap niya ay mukhang kasing edad niya, ngunit ang kanyang mga nagawa sa alchemy path ay higit pa sa kanya. Kung ang taong ito ay handang tumulong sa kanya na pinuhin ang Great Returning Pill. Hanggang sa puntong ito, isinantabi ni Marston ang kanyang dating walang pakialam na saloobin, ikinuyom ang kanyang mga kamay kay Mateo, at taos-pusong sinabi, "Ito, kapatid, nag-aalala ako. Kung nasaktan kita ngayon lang sa aking mga salita, humihingi ako ng paumanhin para doon." Alam ni Mateo na may epekto ang mga sinabi niya, kaya ngumiti siya at ikinumpas ang mga kamay. Dahil para ito sa pagliligtas ng buhay, hindi mo kailangang maging magalang, kuya. Sandalit nag-alangan si Marston, base sa paraan ng iyong pagsasalita, maaari kayang interesado rin sa six-leaf grass na ito. Matalinong lalaki si Marston. Mula sa mga sinabi niya kanina lang, nahulaan na niya na tila interesado si Mateo sa six-leaf grass na ito kaya naman bastos ang tono niya noong una. Hindi ito itinago ni Mateo at nakangiting sinabi, "Tama. Malaki ang gamit ko sa 3 tangkay ng six-leaf grass na ito. Pero alam ko rin na kailangan mo ito, kapatid, para mailigtas ang isang tao. Hindi ko alam kung sapat ang tiwala mo sa akin para dalhin ako sa pasyente, pero baka makatulong ako." Kung sinabi ito agad ni Mateo pagkatapos nilang magkita, natural na mapapasinghot si Marston sa pang-uuyam. Gayunpaman, ang mga sinabi ni Mateo ngayon ay talagang nagulat sa kanya, na nagpapalam sa kanya ng kanilang pagkakaiba sa kasanayan. Hindi niya maiwasang pag-isipan itong muli. Sa katotohanan, walang gaanong katiyakan si Marston tungkol sa mga pinsala ni Jeffrey at mas lalong hindi siya sigurado kung mapipino niya ang Great Returning Pill. Kaya, ito ang dahilan kung bakit niya binili ang lahat ng 3 tangkay ng six-leaf grass bilang paghahanda sa pagkabigo. Hindi na maaaring ipagpaliban pa ang mga pinsala ni ama. Sandali na nagatubili si Marston at pagkatapos ay gumawa ng matatag na desisyon. Ikinuyom ang mga kamay kay Mateo at sinabi, "Kung gayon ay kailangan kitang abalahin. Paano kita kakausapin, kapatid? Ang aking simpleng apelyido, Crosswell, na may iisang karakter na ibinigay, Yuan," direktang sagot ni Mateo nang walang itinatago. "Mateo." Napaisip si Marston sa pangalang ito, iniisip na medyo pamilyar ito at nagtataka kung saan niya ito narinig dati. Nang marinig ng tindero na nakatayo sa tabi kung paano kinausap ng batang Panginoon ang binata, hindi niya maiwasang magkaroon ng mas magandang impresyon kay Mateo. Gayunpaman, nang ibanggit ni Mateo ang kanyang pangalan, sumigaw ang tindero sa kanyang isipan, "Hindi maganda. Masyadong maalangaw-ngaw ang pangalang Mateo sa loob ng kabisera." Gaya ng inaasahan, nag-isip sandali si Marston bago ito ikinonekta sa Fragrant Medicine Pavilion, at bigla niyang napagtanto na narinig niya pala ang pangalang iyon dati. "Ikaw. Nasa huling pwesto ka ba sa ranking sa Central Academy, yung laging nangunguna sa bawat subject? Yung super silk pants na si Mateo." Bulalas ni Marston. Lihim na bamaantong hininga si Mateo. Hindi niya alam kung ang kanyang hinalinhan ay namuhay ng matagumpay o nabigo. Ang gumawa ng ganoong pangalan para sa kanyang sarili. "Tama. Ako nga yung Mateo na yan. Pero hindi mo muna ako dapat itakwil ng ganoon kabilis. Kung tama ang hula ko, wala kang tiwala sa sarili mong pagpipino ng Great Returning Pill. Tama ba ako?" Iyon. Ang mga salita ni Mateo ay nagparamdam ng lamig sa gulugad ni Marston. "Paano kung ganito? Dalhin mo muna ako rito para tingnan. Kung hindi ko malutas ang problema, hahayaan ko ang aking ama na personal na kumilos at tulungan kang pinuhin ang isang Great Returning Pill." "Paano kung ganoon?" Alok ni Mateo, habang hinahampas ang bakal habang mainit pa ito.
Nang biglang binanggit ni Mateo ang kanyang ama, agad na nagliwanag ang mga mata ni Marcin. Kung talagang kikilos si Henry ng personal, tiyak na makokontrol ang mga pinsala ng kanyang ama. Totoo ba ito? Siyempre, totoo iyan. Kung hindi ka naniniwala sa akin, pwede tayong gumawa ng kontrata. Pakiramdam ni Marcin ay hindi maganda ang maging walang tiwala sa iba, ngunit dahil nakataya ang buhay ng kanyang ama, sa totoo lang ay wala na siyang pakialam pa. Bukod pa rito, dahil sa reputasyon ni Mateo, hindi talaga siya mangangahas na sumugal. Kung maliligtas lamang ang kanyang ama, hihingi siya ng tawad kay Young Master Crosswell. Nang makapagdesisyon na, ikinuyong ni Marcin ang kanyang mga kamay at sinabing, kung gayon, ako ang gagawa ng paraan para abalahin si Young Master Crosswell. Kumakaway ang mga kamay ni Mateo at mahinang sinabi, walang anuman. Tindahan, tulungan mo akong gumawa ng kontrata. Natural lamang na hindi naglakas loob na magpaliban ang tindero. Mabilis siyang kumuha ng brush at papel para isulat ang kontrata. Nang pirmahan ni Mateo ang kanyang pangalan dito sa kalamang tuluyang kumalma si Marcin. Habang tinitingnan ang likuran ng dalawa na nasa malayo na, naramdaman ng tindero na medyo hindi makatotohanan ang nangyari. Alam niya ng higit kaninuman na noong nakaraan, tiyak na hindi magiging ganito kadaling kausapin si Mateo. Maliban na lang kung talagang matured siya matapos makaligtas sa isang kalamidad. Ang bawat pulgada ng lupain sa kabisera ay parang isang pulgada ng ginto. Kahit na ang mga mangangaso ng demonic beast sa pangkalahatan ay may mas mataas na kita kaysa sa karaniwang tao, hindi pa rin kayang bayaran ni Jeffrey ang isang napakalaking bahay. Lalo na ang pagsuporta sa kanyang anak na magsanay ng martial arts. Ito ay isang napaka-ordinaryong bahay para sa mga karaniwang tao na mukhang malungkot sa loob. Pagpasok pa lang ni Mateo sa bahay, isang alo ng amoy ng gamot ang umalangaw-ngaw. Tranquil heart lotus, red pine nuts, golden flower fruit. Lahat ng mga medicinal herbs na ito ay para sa mga entry-level medicinal pills. Mukhang nagpa-practice pa rin si Brother Teller sa pagpino ng Tier 1 pills. Ito lang naman ang Great Returning Pill ay isang high-grade Tier 1. Sa kasalukuyang pamantayan ni Brother Teller, natatakot ako na kahit gamitin mo ang lahat ng 3 tangkay ng 6-leaf grass, hindi mo pa rin ito mapino, tama ba? Hindi man lang magalang si Mateo sa kanyang mga salita. Dahil sa isang tusok lang ay nabunyag niya ang mga pamantayan ni Marcin. Hindi maisip ni Marcin kung gaano kagaling ang husay ni Mateo. Sa pag-asa sa kanyang ilong at pagsinghot kahit isang beses lang, nagawa ni Mateo na lubos na matukoy ang kakayahan ni Marcin. Kahit na magkaedad sila, sa harap ni Mateo, pakiramdam ni Marcin ay para siyang isang batang natutamba habang natututong maglakad. Sinadya ring ipakita ni Mateo ang ilang kakayahan para hindi siya maliitin ni Marcin. Wala siyang ibang pagpipilian dahil ang kanyang hinalinhan ay isang napakagaling na tao. Wala siyang ibang pagpipilian kundi ang magpasikat ng kaunti. Hindi ikinagalit ni Marcin ang pakikipag-usap sa kanya ni Mateo, bagkus, ikinagulat niya ito. Pagpasok pa lang nila sa pasukan, ang mga halamang gamot ay nakalagay sa loob ng bahay. Hindi ito makita ni Mateo, ngunit maaari lamang siyang umasa sa kanyang ilong upang makilala ang mga halamang gamot ng hindi nakakaligtaan kahit isa. Anong uri ng pag-unawa sa alchemy daw ang kailangan para magawa iyon? Malamang kahit ang mga instructor sa akademya ay walang ganitong kakayahan. 16. Ang isipin na si Brother Crosswell ay napakaraming nababasa na may ganitong antas ng tagumpay sa landas ng alchemy. Walang ingat na naniwala si Marcin sa mga chismis at dahil dito, nagalit si Brother Crosswell. Nahihiya ako. Sa mga salita pa lamang ni Mateo, napagtanto ni Marcin na ang taong ito ay talagang may hindi nararapat na reputasyon, at mabilis siyang humingi ng tawad. Tahimik siyang pinuri ni Mateo. Ang Marcin na ito ay nagmula sa mahirap na pamilya, ngunit siya ay prangka at tapat. Isang kaibigang karapat-dapat sa pakikipagkaibigan. Habang papunta rito, ikinwento ni Marcin ang tungkol sa kanyang sambahayan. Noon lang nalaman ni Mateo na si Marcin ay isang estudyante mula sa Central Academy. Hindi nakakapagtaka na alam ni Marcin na nasa huling pwesto siya sa ranggo. Nakangiting sinabi ni Mateo, hindi na kailangan yan, Kuya Teller. Ang dati kong reputasyon ay talagang napakasama, kaya hindi masisisi si Kuya Teller.
Kung tungkol naman sa aking mga naabot sa alchemy path, hindi naman talaga ito ganoon kataas. Noong bata pa ako, pinilit ako ng aking ama na matuto ng ilan sa mga halamang gamot na ito, kaya nakilala ko ang ilan sa mga ito. Sa puntong ito, hindi na nang-ahas si Marcen na maliitin si Mateo. Mabilis niyang sinabi, masyadong mapagkumbaba si Brother Croswell. Tuloy po kayo. Habang inaakay ni Marcen si Mateo papasok sa bahay, isang sunod-sunod na mahinang pag-ubo ang narinig mula sa isang taong nakahiga sa kama. Hindi na kailangang sabihin, ang taong iyon ay ang ama ni Marcen, si Jeffrey. Marcen. Ubo. Nakabalik ka na ba? Ubo. Tila hindi masyadong positibo ang kalagayan ni Jeffrey. Napakatindi ng pag-ubo sa pamamagitan lamang ng pagsasabi ng isang bagay, at nahihirapan pang ang umupo ng tuwid. Tiningnan ni Marcen ang eksenang ito at mabilis na lumapit para alalayan si Jeffrey. Ama, sinabi ko na sa iyo na huwag kang gumalaw. Hahaha. Ubo. Sa pagkakataong ito. Ubo. Malamang hindi na makakaligtas si tatay. Sa hinaharap, kailangan mong. Ubo. Alagaan mong mabuti ang iyong sarili. Malinaw na may balak nang mamatay si Jeffrey. Agad na bumuhos ang luha ni Marcen, at sinabi niya sa nanunuyang boses, Ama, huwag ka nang magsalita. Ako. Tiyak na pagagalingin kita. Ibinalik ko na ang 6-leaf grass. Pupunta ako at pipinuhin ko agad ang Great Returning Peel. Tatayo na sana si Marcen nang hawakan siya ni Jeffrey. Hindi. Hindi na kailangan. Ubo. Wala itong silbi. Hindi naman sa wala talagang silbi ang Great Returning Peel, kundi alam ni Jeffrey na hindi posible para sa kanyang anak na pinuhin ang Great Returning Peel. Sa halip na sayangin ang mga halamang gamot, mas mabuting iwanan na lang niya ito para sa kanyang anak. Ubo-ubo. Marcen, para. Ubo. Naisipin na may bisita. Bakit? Bakit hindi mo siya pinaupo? Ngayon lang napansin ni Jeffrey na may ibang nakatayo sa pasukan ng silid. Pagkabanggit kay Mateo, agad na sumigla si Marcen at humarap kay Mateo. Kapatid na Croswell, nagmamakaawa ako sa iyo. Iligtas mo sana ang aking ama. Hanggat kaya mo siyang gamutin, handa akong magpakahirap na parang kabayo para sa iyo habang buhay. Kahit hindi ganoon kaganda ang pinagmulan ni Marcen, malinaw na isa siyang taong mayabang. Ang pagsasabi ng mga ganoong salita ay nagpapakita kung gaano kalalim ang ugnayan ng mag-ama. Sa paghusga sa iba batay sa sarili, kahit ang pinakamaselang tali na nasa kaibuturan ng puso ni Mateo ay kinakanta pa rin. Maaari kitang ituring na magkapatid. Bakit mo kinailangang sabihin na parang nagpapakahirap ka para sa akin na parang kabayo? Dali, hayaan mo munang humiga si Tio, gagawa ako ng diagnosis. Naglaan ng espasyo si Marcen para kay Mateo na hindi nag-abala sa paggalang at umupo ng diretso sa kama. Nang akmang hahawakan na sana ni Mateo ang mga palso ni Jeffrey, na alam niyang aalis ito. Hindi na kailangan. Itong nakababatang kapatid na ito. Salamat. Ama. Agad na nag-alala si Marcen nang makita ang kanyang ama ng ganito. Alam ni Mateo na gustong iwasan ni Jeffrey na magdulot ng gulo sa kanyang anak. Kaya naman, determinado siyang mamatay. Siyempre, isa sa mga dahilan ay dahil napakabata pa ni Mateo. Hindi siya naniniwalang may magagawa si Mateo. Hindi nagalit si Mateo. Sumenyas siya gamit ang kanyang mga kamay para pigilan si Marcen at nagtanong, Tio, kung hindi ako mali ang hula, nasugatan ka ba ng isang giant wind rhinoceros? Nang marinig iyon, agad na nabalisa si Marcen. Napakagandang desisyon, kapatid na Croswell, na nahulaan mo ito sa isang sulyap. Hindi natinag si Jeffrey. Ilang beses siyang umubo at sinabing walang gana, si Marcen ang nagsabi sa iyo, di ba? Huwag mo nang pakialaman. Ama, hindi ko naman talaga sinabi kay Kuya Croswell. Naisip niya ito ng mag-isa. Sa pagtingin sa kung paano determinado ang kanyang ama na mamatay, ang puso ni Marcen ay nawasak sa pagkabalisa. Nang makita ang sitwasyong ito, nagsimulang kumunat ang noo ni Mateo. Upang gamutin ang isang tao, una sa lahat, kailangan niyang harapin ang puso ng pasyente. Si Jeffrey mismo ay ayaw nang mabuhay pa. Kahit pahayaan niyang kainin ni Jeffrey ang isang mahimalang lunas, maaaring hindi na siya nito mailigtas.
Gamit ang paningin ni Mateo, nakita niya nga na malubhang nasugatan si Jeffrey, at malamang na hindi na siya mabubuhay pa ng matagal para makita ang susunod na araw. Kung magpapatuloy ang pagkaantala ng mga bagay-bagay ng ganito, kahit na maging isa na naman siyang Alchemy Emperor, hindi niya mailigtas si Jeffrey. Kahit ang kanyang kasalukuyang kondisyon ay hindi kayang gamutin ng isang Great Returning Pill. Nagpa siya si Mateo na magbigay ng kaunting gamot. Kalimutan mo na yan, Kuya Teller. Ano pa ang saysay ng pagliligtas sa isang taong walang puso? Dahil gusto na niyang mamatay, hayaan mo na siyang mamatay. Hindi maintindihan ni Marston ang tunay na intensyon ni Mateo. Ngunit nang makitang minamaliit ni Mateo ang kanyang ama ng ganoon, bigla siyang nagalit. Mateo, anong sinasabi mo? Nasaktan ang aking ama dahil lang sa akin. Paano mo siya natatawag na walang puso? Ubo. Ang ganyang kamura. Ang pang-OOM. Ay walang silbi. Maaaring hindi ito mapagtanto ni Marston, ngunit paano hindi malalaman ng isang bihasang matandang lalaki tulad ni Jeffrey. Natural lang na hindi inakala ni Mateo na magtatagumpay ito ng ganoon kadali. May malamig na ngiti, sa kanya sinabi, ganoon ba? Kung gayon, ituring mo na lang itong isang pang-uudyok. Sa hinaharap kapag namatay si Brother Teller sa lansangan at pumunta sa underworld para sisihin ka, tingnan natin kung ano ang iyong magiging reaksyon. Sa wakas ay lumitaw ang isang alon sa kalmadong emosyon ni Jeffrey. Lumingon siya at sinabi, anong ibig mong sabihin dyan? Hindi ba't sinabi mong isa itong pang-uudyok? Bakit ka pa nagtatanong ng ganito? Isinaalang-alang ko ang pagiging magalang ni Brother Teller, kaya pumayag akong iligtas ka. Pero isipin mo na lang na hindi man lang pinahalagahan ang pagiging magalang niya. Ayos lang na hindi ka iligtas. Paalam na. Pagkatapos sabihin ito, tumalikod na lang si Mateo at naglakad palayo. Sandali lang. Sabay na sigaw ni na Jeffrey at Marston. May iba pa ba, Tio? Hindi pinansin ni Mateo si Marston at malamig na tinanong si Jeffrey. Gusto kong malaman. Ano ang ibig sabihin ng kuya? Sinabi mo kanina lang. Talagang naantig ang kanyang puso nang sabihin niya kung paano mamamatay si Marston sa lansangan. Isa ka lang taong malapit ng mamatay, ano ang saysay ng napakaraming alam mo? Hindi mo man lang iniisip ang buhay at kamatayan ng sarili mong anak, ang mahalaga lang ay ang sarili mong kamatayan. Kung hindi ka naman walang puso, ano ka? Malamig na ngumiti si Mateo. Hanggat nililinaw ng nakababatang kapatid na ito ang mga bagay-bagay. Handa akong magpagamot. Tila labis ang pagsasalita, lalong lumakas ang pag-ubo ni Jeffrey. Ngunit nanatili ang tingin ni Mateo ng paghamak. Malamig siyang ngumiti at sinabi, sa tingin mo ba ay walang hanggan ang kinabukasan ni Marston pagkatapos makapasok sa Central Academy? Hindi ba? Nag-aalinlangang tanong ni Jeffrey. Siyempre hindi. Ang Central Academy ay hindi ang banal na lupain na inaakala mo. Sa kabaligtaran, ito ay isang hindi pangkaraniwang malupit na lugar. Siyempre, naniniwala akong hindi pa ito nabanggit sa iyo ni Brother Teller noon, tama ba? Tanong ni Mateo sa kanya habang nakatingin kay Marston. Nagpakita si Marston ng nahihiyang ekspresyon, ngunit tumango pa rin siya, na maituturing na palihim na sumasang-ayon. Kilalang-kilala ni Jeffrey ang sarili niyang anak, kaya natural lang na alam niyang hindi ito nagsisinungaling. Hindi mapigilan ang kanyang puso na manigas. Nagpatuloy si Mateo sa pagsasabing, ang Central Academy ay tunay ng lugar kung saan nagtitipon ang mga henyo, ngunit dito rin pinakamatindi ang kompetisyon. Posibleng mas malupit pa ito kaysa sa labas ng mundo. Ang pagsilang ng isang henyo ay kadalasang nangangailangan ng pagtapak sa mga buto ng ibang mga henyo. Bagamat hindi naman masama ang talento ni Brother Teller, hindi naman ito lubos na maganda. Bukod pa rito, isa lamang siyang ordinaryong tao. Kung wala ang suporta ng malalaking mapagkukunan, nakatakda siyang maging tontungan para sa ibang tao. Sa hinaharap kapag siya ay natalo, kahit na makaligtas pa siya, maaari pa rin siyang kumita sa pamamagitan ng pagiging isang demonic beast hunter. Maraming tao na tulad niyan sa loob ng Central Academy. Ilang demonic beast hunter sa tingin mo ang maaaring mamuhay ng ligtas at panatag? Bilang isang mangangaso ng demonyong hayop, natural na naunawaan ni Jeffrey ang kalagayan ng mga mangangaso ng demonyong hayop.
Sa pag-iisip kung paano posibleng susunod ang sarili niyang anak sa kanyang mga yapak, pakiramdam ni Jeffrey ay kahit mamatay siya, hindi siya mamamatay ng mapayapa. Kapatid, ngayon lang. Ubo. Kasalanan ko. Maaari ba kitang abalahin? Para gamutin ang mga sugat ko. Handa akong magbayad ng kahit anong halaga. Noong una, ayaw ni Jeffrey na magdulot ng anumang gulo para sa kanyang anak. Gayunpaman, matapos matuklasan na maaaring mas lalong magkaproblema ang kanyang anak pagkatapos nitong pumanaw, nangangahulugan ito na kahit anong mangyari, hindi siya maaaring mamatay. 17. Kuya Croswell, kumusta ang mga pinsala ng aking ama? Hindi mapakali na tanong ni Marston. Si Marston ay isang baguhan na walang gaanong tiwala sa kanyang diagnosis. Ngayong naipakita na ni Mateo ang isang pamantayan sa landas ng alchemy na higit pa sa kanya, natural lamang na ipinagkatiwala niya ang lahat ng kanyang pag-asa kay Mateo. Kumunat ang noo ni Mateo, dahilan para biglang kumirat ang puso ni Marston. Ang isang giant wind rhinoceros ay hindi pangkaraniwang malakas at napakabilis. Si Tio ay itinuturing ng mapalad na nakaligtas mula rito. Malubha ang kanyang mga pinsala. Ang isang bahagi ng kanyang baga ay punit-punit na, at ang kanyang puso ay nakahilig din sa pagkabigo. Ang kanyang buhay ay nasa panganib anumang oras. Malungkot ang ekspresyon ni Mateo. Unti-unting bumagsak ang puso ni Marston kasabay ng mga salita ni Mateo. Sa halip, si Jeffrey ang may katahimikan sa mukha ng isang taong nakakakita ng lampas sa buhay at kamatayan. Malinaw na alam niya kung gaano kalala ang kanyang mga pinsala, kaya naman naging determinado siya ngayon. Ang pagkarinig sa diagnosis ni Mateo ay nagpapatunay lamang sa kanyang mga haka-haka. Kuya Croswell, huwag mong sabihin sa akin. Hindi naglakas loob si Marston na tapusin ang kanyang sasabihin. Ramdam na ramdam ni Mateo ang kawalan ng pag-asa sa kanyang puso mula pa lamang sa ilang salitang ito. Gayunpaman, hindi sinagot ni Mateo ang tanong ni Marston. Sa halip, pinagdikit niya ang kanyang mga kilay, na parang may iniisip siyang problema. Sa loob ng ilang panahon, ang bahay ay naging kakilakilabot na tahimik. Hindi na matiis ni Marston ang pagpapahirap. Naglakas loob siyang tinanong si Mateo, kapatid na Croswell, alam kong medyo mayabang ito, pero maaari mo bang hilingin sa ang iyong ama na kumilos? Itinaas ni Mateo ang kanyang ulo upang tingnan si Marston, mukhang kalmado lang, ngunit nanatiling tahimik. Medyo nahiya si Marston sa titig ni Mateo at nahihiyang sinabi, pasensya na, Kuya Croswell. Hindi naman sa minamaliit kita, pero alam ko ang ibig mong sabihin dyan. Maniwala ka man o hindi, wala itong silbi, kahit pa dumating ang tatay ko. Hindi lang iyon, kahit pa si Dominic o kahit si Declan ang dumating, hindi iyon makakatulong, matatag na sabi ni Mateo. Si Declan Wu na pinangalanan ni Mateo ay ang tagapangulo ng samahan ng mga alchemist ng estado ng Novaria. Sa buong estado ng Novaria, ang may pinakamataas na nagawa sa alchemy daw ay hindi si Dominic o si Henry, lalo na ang tiyuhin ng imperyo mula sa pamilyang imperial. Ito ay ang Panginoong tagapangulo na si Declan. Ngayon na sinabi ni Mateo na kahit siya ay hindi gagawin, ito ay halos kapareho ng pagsentensya kay Jeffrey ng kamatayan. Maliban na lang sa mga salitang ito na may bahid ng pag-aalinlangan sa pandinig ni Marston. Kung tungkol ito sa ibang mga bagay, natural na hindi niya ito pagtatalunan. Ngunit sa ngayon, hinahatulan ni Mateo ng kamatayan ang kanyang ama sa harap mismo niya. Paano siya hindi magkakaroon ng pagdududa? Sino nga ba si Mateo? Isa lamang itong pantalon na seda. Kuya Croswell, ikaw. Marston, hayaan mo si Mr. Croswell tapusin ang kanyang mga salita. Pinutol ni Jeffrey si Marston sa kalagitnaan. Medyo natigilan si Marston. Tumanggaw si Mateo at sinabing, sabi ko lang hindi nila gagawin. Pero hindi ibig sabihin nito ay wala ng pag-asa ang sitwasyon ni Tio. Tuwang-tuwa si Marston matapos marinig ito. Hinawakan niya si Mateo at sinabi, may plano ba si Brother Croswell? Nasa iyo talaga ang plano, Kuya Teller. Ako. Naguluhan si Marston sa mga sinabi ni Mateo. Sa totoo lang, hindi alam ni Mateo kung paano sisimulan ang kanyang kahilingan. Kaya naman lumihis siya ng landas. Tumanggaw si Mateo at sinabing, alam din ni Brother Teller na hindi ganoon kaganda ang reputasyon ko noon.
Iniisip ko kung mapagkakatiwalaan ako ni Brother Teller. Sa sandaling ito, napagtanto ni Marcin. Bilang isang matalinong tao, kung hindi pa rin niya maintindihan ang intensyon ni Mateo na nakatago sa kanyang mga salita, isa siyang tanga. Ang ibig bang sabihin ni Brother Croswell ay ang six-leaf grass? Nag-aalangan na tanong ni Marcin. Tama iyan. Hindi ito itinanggi ni Mateo at direktang kinilala ito. Sa katotohanan, may mga pagkakaiba sa paraan ng pagraranggo ng mga gamot sa Divine Realm at Lower Realms. Bagamat ang isang tier 1 na tableta sa Divine Realm ay ikinategorya rin sa mga antas ng mataas, gitna, at mababa, ang tinatawag na mataas na antas na tableta na iniaalok ng estado ng Novaria ay mga low-level na tableta lamang kapag inilagay sa Divine Realm. Ang iba't ibang uri at kalidad ng mga formula ng tableta sa Divine Realm ay hindi maihahambing sa mortal na bansa ng isang Lower Realm. Sa lohikal na pagsasalita, imposibleng pinuhin ni Mateo ang isang mataas na antas na tier 1 pill gamit ang kanyang lakas. Hindi man lang kayang suportahan ng kanyang essence energy ang pagpino ng isang mataas na antas na tier 1 pill. Ang tanging dahilan kung bakit niya ito napino ay dahil dati siyang isang alchemy emperor. Nagagawa lamang niyang pinuhin ang mga gamot na higit pa sa kanyang lakas gamit ang kanyang kaawa-awang dami ng essence energy sa pamamagitan ng maingat na pagkontrol sa distribusyon ng essence energy sa isang nakakatakot na antas. Ngunit ang mga tinatawag na high-level tier 1 pills na ito ay ilan lamang sa mga hindi gustong low-level na table task sa paningin ni Mateo. Gayunpaman, ang mga high-level tier 1 pills mula sa lower realms ay hindi na sapat upang gamutin ang mga pinsala ni Jeffrey. Kinakailangan ng mga middle-level tier 1 pills mula sa Divine Realm. Ngunit ang kasalukuyang lakas ni Mateo ay masyadong mababa sa ngayon, kaya imposibleng pinuhin ang mga pills na may ganitong grado. Kaya naman, binibigyan niya si Marcin ng opsyon. Kung pipiliin ni Marcin na huwag maniwala sa kanya, dito na magtatapos ang kapalaran niya kay Marcin. Wala na siyang magagawa para sa mga pinsala ni Jeffrey. Paano ko magagawa yan? Paano kung? Labis na natarante si Marcin. Sa hindi malay, naramdaman ni Marcin na mapagkakatiwalaan si Mateo. Gayunpaman, nang harapin ang mapait na katotohanan, hindi talaga alam ni Marcin ang dapat niyang gawin. Ang ideya niya ay kung hindi talaga male iligtas ni Mateo ang kanyang ama, ang Great Returning Pill ang huling pag-asa niya. Kuya Croswell, hindi naman sa hindi ako naniniwala sa'yo, sadyang. Hindi alam ni Marcin kung paano ito sasabihin. Marcin, ibigay mo sa kanya. Sa sandaling iyon, mahinang sabi ng tahimik na si Jeffrey. Lumingon at sinalubong ang tingin ng kanyang ama, nagpalitan ng maraming impormasyon sina Marcin at ang kanyang ama. Sa wakas, mariing pinagnalit ang kanyang mga ngipin, iniabot ni Marcin ang kahon na naglalaman ng six-leaf grass kay Mateo at sinabing, Kuya Croswell, pakiusap. Hindi tumanggi si Mateo at mahinahong tinanggap ang kahon. Pagkatapos ay sinabi niya, bigyan mo ako ng isang araw. Pupunta ako rito bukas sa ganitong oras. Gayunpaman, ang mga pinsala ni Tio ay hindi pa gaanong matatag sa ngayon. Kung hindi ko ito aagapan, mahihirapan akong magtiis hanggang bukas. Hayaan mong magsagawa ako ng isang hanay ng mga pamamaraan ng karayom sa kanya upang patatagin ang kanyang kondisyon at maiwasan ang paglala nito. Gumawa si Marcin ng isang malugod na pagbati at sinabing, kailangan kong abalahin si Brother Croswell kung gayon. Natural lang na hindi nagdadala ng mga gininto ang karayom si Mateo, kaya bumalik siya sa Fragrant Medicine Pavilion para kunin ang mga karayom. Pagkaalis ni Mateo, hindi mapakali na tinanong ni Marcin ang kanyang ama, alam kong si Brother Croswell ay isang taong may tunay na kasanayan at kaalaman, ngunit ang kanyang dating reputasyon ay talagang kakilakilabot. Pakiramdam ko pa rin ay isang sugal ito. Pagkatapos ng isang marahas na pag-ubo, ngumiti si Jeffrey ng pilit at sinabing, paano ko? Hindi maintindihan ang sarili kong mga pinsala. Tama ang sinabi ni Brother Croswell. Ay tama. Kahit na dumating si Declan. Magiging walang saysay ito. Kahit na isa itong sugal, wala. Na hindi natin kayang mawala. Ama, seryoso ba talaga yan? Malinaw na hindi inakala ni Marcin na lumala na ng ganito ang mga pinsala ng kanyang ama. Umiling lang si Jeffrey at sinabing, ang batang iyon.
Hindi nararapat sa mababaw na lawa. Marcin. Kahit ano pa. Ang resulta, sa hinaharap. Lumapit ka. Sa kanya. Hindi inaasahan ni Marcin na magkakaroon ng ganito kataas na pagpapahalaga ang kanyang ama kay Mateo. Gayunpaman, ang kanyang sariling pagkiling kay Mateo ay natabunan na ng ika-9 na patong ng mga ulap simula nang tumungo siya sa bahay na ito. Tumanggaw si Marcin at sinabi, "Ama, huwag kang mag-alala. Ako, ang iyong anak, ay hindi isang taong walang utang na loob." Hanggat tinatrato ni kapatid na Croswell si ama ng buong lakas, ang buhay ko na ito ay maituturing na ibinente sa kanya. Salamat po at sinamahan ninyo ako. Ingat lagi mga master.